Nandito ako. Sa ospital. Naalala ko na. Kahapon, nagmamaneho ako at hindi nakatutok. Nabangga ako. Kaya, nabangga ako ng magandang babae na ito. Anong nangyayari? Kaya kong makakita sa loob. Bilang isang nag-aral sa tindahan ng antigong gamit. Sa hinaharap kikita ako ng madali. Nagising ka na. Ikaw ay. Sabi ng doktor wala kang masyadong problema. Pwede ka nang umuwi anumang oras. Tama ba? Ito ang aking business card. Kung sakaling may hindi ka komportable, maaari mong kontakin ako anumang oras. Salamat sa abala. Sige, aalis na ako. Tumawag ka lang sa akin kung may kailangan ka. Totoo ba yung nakita nating Larry kanina? Hindi pwede. Kailangan kong bumalik sa trabaho ko at tingnan. Kung sakaling totoo nga, ay magiging mayaman na ako. Doktor, gusto kong umalis ng ospital. Kaibigan, hindi ako sigurado sa bagay na ito. Pumunta ka sa iba pang lugar tingnan mo. Boss, muling tingnan mong mabuti. Baka nagkamali ka. Itong lalagyan ko ng ballpen. Iniwan ito ng lolo ko sa akin. Noon pa siya sa huling bahagi ng King Dynasty. Kailangan ko na ngayon ng pera. Pwede ka namang magbigay ng konti lang. Totoo talaga ang aking Narray vision. May nakatago sa pen holder. Isang sinaunang gold coin mula sa Han Dynasty. Sabi ko na nga. Hindi ko matukoy ang bagay na ito. Paano ko pa ba sasabihin? Hindi ko matatanggap ang bagay na ito. Pumunta ka sa ibang tindahan at magtingin-tingin pa. Sige na. Ay naku. Ay kuya. Itong lalagyan mo ng ballpen. Magkano kaya ang halaga nito? Naku, si Shen Muyang. Nakita na ba niya ang tunay na halaga nito? Imposible talaga. Hindi ko narinig na dati. Kaya niyang mag-assess ng mga antigo. Yung malapit nang mag-birthday ang lolo ko. Mas gusto niya yung mga kagamitan sa pagsusulat tulad ng Wen Hisbo. Kaya naisip ko na bibilhin ko siya at ibibigay ko sa kanya. Halos nakuha akong pagdudahan. Kapatid, magkano ang kaya mong ibigay? Tatay, gaano po ba ang gusto ninyong halaga? Sasabihin ko na ang totoo. Baguhan lang po ako. Wala akong masyadong pera sa bulsa. At ito ay para bilhin ito. Kapag nagbibigay ng regalo sa tao. Kuya, itong lalagyan ng panulat ay minana ko mula sa lolo ko. Kung talagang gusto mo, sabihin mo lang ang presyo. 300, di ba? Pwede na rin. Tanggap ko pa rin. 300. Maliit na kapatid. Nagbibiro ka ba? Ang sinasabi ko ay 3,000. Ikaw kuya, ikaw ang nagbibiro dito. Sinasabi ko itong pen holder mo. Ito ay isang modernong sining lang. At saka, magaspang ang pagkagawa. Binigyan ko lang ito ng halaga bilang regalo. Talagang inisip mo akong bobo. Bago pumunta dito, nagtanong ako sa maraming tindahan. Sabi nila walang halaga ito. Ibebenta mo ba o hindi? May kakayahan akong makita sa loob. Kaya ko nakita na may kayamanan sa loob ng lalagyan ng panulat. Kung nalaman ng customer na ito, nakuha niya na nga. Isa lang na lalagyan ng ballpen. Kaya nating kunin ito sa 300. Kuya, kung talagang gusto mo, magdagdag ka pa. Kasi ito ay 300 pesos. Sobrang liit na halaga. At saka, medyo matagal na ang gamit na ito. Tito, nakita mo naman. 500 piso na lang ang laman ng wallet ko. Kung sa tingin mo ayos lang, mag-transact tayo. Kung hindi naman, ayos lang. Sana lang kung sobra pa sana. Hindi ko na rin kayang bilhin. 500 na lang, 500 na. Sino ba ang may kasalanan na kulang ako sa pera? Ayos na. Gusto kong makita kung ano ang mga kayamanan. Sa loob ng kahon na ito. Tito Zhao, iyon nga. May gagawin lang ako mamaya. Gusto ko sanang magpaalam kung pwede. CJ, wala naman masyadong customer sa tindahan. Gawin mo na ang kailangan mo. Basta bukas, dumating ka lang ng tama sa oras. Salamat, Tio Zhao. May bigat naman talaga. Kung hindi ako makakita through, hindi ko talaga malalaman na may nakatago dito. Talagang hindi ko alam na may nakatago dito. Subukan na natin ngayon. Ano ito? Pangalan ng bagay. Jinku Dao Mukyan. Totoong produkto. Edad ng bagay. Pera ng Han Dynasty ni Wang Mang. Paglalarawan ng bagay. Gintong kutsilyong barya. Noong panahon ni Wang Mang, isang uri ng perang inilabas. Halaga ng bagay ay 1,000,000. Ito ang gintong kutsilyong barya. Ang halaga ay umabot ng 1,000,000. Yaman na ako. Bagaman may koleksyon na halaga ang lumang pera na ito. Ngunit mas mahalaga sa akin ngayon ang pera. Kaya kailangang mabilis itong ibenta. Kung pipili kang magbenta, syempre, dapat sa Jujintang. Ito ang pinakamalaking tindahan.
Sa buong kalye ng mga antigong gamit, kahit anong uri o sukat. Mas mahusay ito kaysa sa tindahan, kung saan ako nagtatrabaho. Walang oras na sayangin. Umalis na tayo ngayon. Boskin, ito. Tinatanggap niyo ba ito? Kuya, ako si Kindefa. Hindi ko alam kung paano mo balak ipagbili ang lumang barya na ito. Boskin, mukhang diretsahan ka naman. Ganito na lang, magbigay ka ng presyo. Kung sa tingin ko ay akma, ibebenta ko ang antigong barya na ito. Kung sa tingin ko ay hindi akma, pupunta ako sa iba para tingnan. Sa ganitong paraan para sa iyo at sa akin, wala namang mawawala. Ano sa tingin mo? Makinig ka sa sinabi ng batang ito. Ikaw rin ay isang tao sa industriya. Ah, ganun ba? Magbibigay ako sa iyo ng 20. Ah, ganun ba? Magbibigay ako sa iyo ng 20. Tingnan mo ang sitwasyon. Dapat ang bid ay 20,000 o 200,000. Ngunit malayo ang agwat sa presyo sa isip. Boskin, hindi ko masyadong matanggap ang presyong ito. Kung hindi ka naman seryosong mag-alok, kailangan kong tumingin sa katabing Desheng Hall. Uy, kapatid, huwag kang magmadaling umalis. Kung sa tingin mo, hindi akma ang presyong ito. Sige, sabihin mo ang presyo. Kung ayos mag-transact tayo, ano sa tingin mo? Sige, Boskin. Hindi na ako magpapaarte sa'yo. Siguro napansin mo na rin, ang pangalan ng lumang barya na ito ay tinatawag na Jinku Dao Mukyan, ang pinagmulan ng perang ito. Sa tingin ko, dapat malinaw na ito sa inyo. Kung ako ang magbibigay ng presyo, isang buong numero. Kung sa tingin niyo ay ayos lang, magkakaroon tayo ng transaksyon. Kung hindi naman, hindi ko rin hahadlangan ang inyong pagyaman. Ano sa tingin mo, kuya? Ikaw rin ay eksperto. Sabi mo sobra ang bilang na ito. Huwag mong sabihin na sa akin lang ito. Kahit sa buong mundo ng mga antigong bagay, walang sinuman ang makakakolekta nito. Pagdating sa negosyo, ganito talaga tayo. Hindi rin naman ito para sa kawanggawa, di ba? Mukhang kailangan ko nang tumingin sa ibang lugar. Kuya, kung seryoso kang magbenta, ito ang kaya kong ibigay. Hindi na pwedeng dagdagan pa, kahit hindi umabot sa 1,000,000. Ito ang pinakamababang presyo na tinatanggap ko. Mga 800,000 rin. Ang liit naman yan. Paalam. Hoy, kuya. Hoy, teka muna, bata. Tawag po ninyo sa akin. Ako si Chu Hanliang. Katatapos lang sa tindahan. Nakita at narinig ko lahat ng nangyari. Ang usapan mo kay Kindefa. Sa totoo lang, yung bagay na hawak mo. Interesado rin ako. Pahiram nga para makita ko. Walang problema kung makita ko lang. Kaya mo bang tanggapin ang presyo ko? Hindi na rin maaga. Kung hindi ka naman nagmamadali, maghanap tayo ng restaurant at kumain habang nag-uusap. Ano sa tingin mo? Sige, walang problema. Kapatid, itong barya. Kinuha ko na. Naalala ko, noong panahong iyon ang pag-uusap mo kay Kindefa. Ang presyo mo ay 1,000,000. Tama ba? Ginoo, maaari mo bang tanggapin? Sundin mo lang ang bilang na sinabi mo. Hindi na rin ako magpapabawas. Basta willing kang bumili, pare. Agad kitang i-transfer ng pera. Bebenta. CJ, iko-transfer ko na agad ang pera sa'yo. Pwede mo ba akong ipakilala? Sa pinagmulan ng salaping ito, Ginoong Chu. Huwag mo na akong tawaging maliit na kapatid. Ang apelyido ko ay Shen, ang pangalan ko ay Muyang. Tawagin mo na lang akong maliit na Shen. Ang lumang salaping ito, tinatawag ding isang kutsilyo pantay sa 5,000. Ito ay nagmula sa panahon ng Xinmang. Nakuha ko na ang ina na pera. Dagdagan ko pa ang contact number ng matanda. May mga channel na ako para sa susunod na pagpapadala. Tingnan na lang natin kung makakakuha pa ako ng magandang deal ngayon. Sige lang, tingnan mo lang kapatid. Lahat ng ito ay magagandang produkto. Tingnan kung mayroong tunay na antigong bagay. Anong napansin ng batang kapatid? Bibigyan kita ng diskwento. Biden tumbao na peking pera. Nagawa noong nakaraang linggo. Ang perang ito ay isang biro lamang. Walang halaga. Akala ko hindi gagana ang espesyal na kakayahan na ito. Pero nakakatuwang praktikal pala ito. Paglalarawan ng bagay dahil sa hindi maayos na pag-ingat, naging malubha ang pagkasira ng tatak, kinikilala na ito ng yun. Sang-ayon sa dugo, tunay na produkto. Sang-ayon sa dugo, ang Zhao Ziqian na Chicken Blood Rock Seal ay hindi maayos na nainatan, nagdulot ng pagkasira. Sang-ayon sa dugo, ang Zhao Ziqian na Chicken Blood Right Seal ay hindi maayos na nainatan, malubhang nasira, hindi na maaring makilala. Isang piraso mula sa huling bahagi ng Qing Dynasty. Paglalarawan ng bagay dahil sa hindi maayos na pag-ingat, naging malubha ang pagkasira ng tatak, tunay na produkto. Dugo, hindi na matukoy ang presyo, tunay na bagay.
Dugo, hindi na matukoy ang presyo, tunay na bagay, nagdulot ng matinding pagkasira, hindi na matukoy. Dugo, bato ng selyo, ngunit maaring ayusin taon ng bagay dinastyang Qing, nagdulot ng matinding pagkasira, hindi na matukoy, dahil sa hindi tamang pag-ingat, tunay. Taon ng bagay, huling bahagi ng dinastyang Qing paglalarawan ng bagay ang selyong ito ay dahil sa hindi tamang pag-ingat. Mga sining ni Zhao Ziqian, isang master sa larangan ng pag-ukit. Hindi ko akalain na makikita ko ang kanyang selyo dito. Nakatagpo ako ng kanyang selyo. At saka, sinasabi na pwede daw itong ayusin. Kahit hindi ko alam kung paano ayusin. Pero mas mabuting bilhin na lang ito muna. Boss. Magkano ito, kuya? Kuya, hindi ito bato. Ito ay isang seal. Selyo ni Tang Bohu. Alam mo ba ang dakilang makata na si Tang Yin? Ito ang kanyang selyo. Kung gusto mo, kunin mo na sa halagang 30,000. Boss, huwag mo akong lokohin dito. Huwag mong sabihin na selyo ni Tang Bohu yan. Kahit na siya ay isang selyo ng isang kontemporaryong pintor. Hindi ito dapat mas mababa sa 30,000. At tingnan mo ang ilalim nito. Ang mga sulat ay napudpud na. Boss. Bibiliin ko ito. Gusto lang talagang ipagpag ang layer na ito. Para makagawa ng sariling selyo na pwedeng dalhin. Kung gusto mong ibenta, bigyan mo ako ng tapat na presyo. Kung ayaw mong ibenta, walang problema. Ang pagkuha ng magandang deal ay nakasalalay sa tamang pag-isip. Magbigay ka ng presyo. Kung bagay, kunin mo na. Hindi pa ito bukas. Isipin mo na lang na nagkaibigan tayo. Kakakita ko lang sa'yo. Na may nabenta. Tama nga. Walang mapagkakatiwalaan sa mga nagbebenta ng antigong gamit. Tingnan mo, boss. May natira akong 120 piso. 100, gawin nating pagkakaibigan. 20, itabi ko para sa pamasahe pauwi. Sige, ibebenta natin. Ayos ba? Pagkakaibigan na. Ang swerte naman nito, ang pinakamagandang paraan ay, maglagay ng pera sa isang maliit na pitaka. Mas maganda kung ilang daang piso. Kung mas marami ang pera, mas mahirap kontrolin ang presyo. Kung mas kaunti naman, minsan ay hindi ka nabibili ng iba. Pero, itong selyo, paano nga ba ito naayos? Jaegu Xiu. Xiu. Hello, kumusta? Ikaw ba si Shen Muyang? Ako ito. Ako yung babaeng nakabangga sa'yo. Nakauwi ka na ba sa ospital? Hindi kita nakita sa ospital. Nakalabas na ako. Sige, bukas ng tanghali. Papasalubuin kita ng pagkain. Pwede tayong magkita bukas. Ginoong Shen. Sigurado ka bang ayos ka na talaga? Binibining Chiu. Sigurado ako at tiyak. Wala akong problema. Huwag mag-alala, hindi kita lolokohin sa pera. Bilang karagdagan, bigyan mo ako ng account. Ibabalik ko sa iyo ang ginastos mong medical fee. Ibabalik ko sa iyo. Ginoong Shen, okay na ang refund. Sa huli, may responsibilidad din ako sa bagay na to. Kaya dapat kong bayaran ang medical na gastos. Ngayon, ayos ka na eh. Ngayon, ayos ka na. Masaya na ako. Yun lang. Pupunta muna ako sa banyo. Shen Muyang, bakit ka nandito? Hindi ba't dati ay tinawag mo akong mahirap? At iniwan mo ako? Tapos naghanap ka ng kasintahang mayaman na anak ng mayaman. Lingling, ito na ang walang kwentang boyfriend mo. Nakakainis ka talaga, Chen Xiao. Siya ay dati ko lang kasintahan. Shen Muyang. Sabi ko na sa'yo kahapon. Naging malinaw na. Tapos na kami. Si Chen Xiao na ang boyfriend ko ngayon. Pakiusap, huwag mo na akong istorbohin pa. Nakikita pa lang kita, nakakainis na. Zhu Lingling. Huwag kang masyadong mayabang, okay? Narito tayo sa restaurant. Hindi ba ako pwedeng kumain? At saka. Chen Xiao, di ba? Comfortable ba ang sapatos mo? Sinasabi mong suot ko ang basag mong sapatos. Nagsusugal ka sa buhay mo. Chen Xiao. Chen Xiao, ayos ka lang ba? Shen Muyang, tapos ka na. Alam mo ba kung sino si Chen Xiao? Hahaya ka pa nasaktan siya. Chen Xiao, tumawag ka na para mahuli siya. Papapasukin natin siya sa kulungan. Bata, tapos ka na. Nangahas kang sampalin ako. Papahirapan kita ng todo. Chen Xiao, ang yabang mo naman. Chiu Qiangsun, bakit ka nandito? Chen Gaosheng, hindi tayo ganoon kakilala. Dapat mo akong tawaging Ginoong Chiu. Tama nga. Sino ba ang sinasabi mong hindi makakaalis? Ayos ka lang ba? Qiangsun, huwag kang magkamali. Hindi ako kakilala niya ng mabuti. Chen Gaosheng, anong relasyon ninyo? Wala akong kinalaman. At hindi rin tayo ganoon kakilala. Tama, ang sapatos na ito. Tama ang sukat ng suot mo. Kung ayos lang, aalis na kami muna. Magpalit tayo ng lugar. Chen Xiao. Sino itong babae? Halata namang hindi siya mabuting tao. Anong karapatan mo? Napagsabihan ako tungkol sa babaeng gusto ko. Sasabihin ko sa'yo.
Isa kang aso ko. Naiintindihan mo ba? Salamat kanina. Walang anuman. Ang importante, ayaw ko talaga sa dalawa nilang yon. Hindi ko sila gusto. Tama nga. Hindi mabuting tao si Chen Gaosheng na to. Mag-inat ka. Sige, mag-inat ako. Sige, sa ibang araw yayain kitang kumain. Aalis na ako. Paalam. Pagod na ako ngayon. Uwi muna ako para magpahinga. Tapos magpaplano pa tayo ng susunod na hakbang. Kailangan kong gamitin ang kakayahang makita sa loob para kumita ng sapat na pera. Ngayon na may kakayahan na akong makita sa loob at magpasya ng halaga, napatunayan na ang panghuhuli ng mga murang bagay ay ang pinakamabilis na paraan para yumaman ngayon. Bukas ng umaga, aalisin ko na ang trabaho ko bilang katulong sa antigong tindahan. At buong puso akong mag-umpisa ang aking daan patungo sa yaman. Matutulog na. Pupunta na ako. Itong selyo na gawa sa Chicken Bloodstone ay nagkakahalaga ng 2 hanggang 300,000 yuan. Ngayon, ang pinakamahalaga ay, kailangan kong ibenta ito para maging pera, para masigurado ang pinakamalaking benepisyo para sa akin. Kailangan ko munang kontakin si Chu Hanliang. Alam ko lang sa ngayon na may kakayahan siyang pinansyal, na kaya niyang bilhin ang selyong ito. Tatawagan ko siya at tatanungin. Hello, sino po ito? Ginoong Chu. Ako ito, si Shen Muyang. Ah, si maliit na Shen na kapatid. Ganito kasi. Nakakuha ako ng isang bagay na magandang deal. Tingnan mo kung may oras ka. Tulungan mo akong suriin. Talaga, may oras ako. Bigyan mo ako ng lokasyon. Pupunta ako sa'yo. Ito ay isang maliit na paupahan lang. Kung ganito na lang, sabihin mo sa akin kung nasaan ka. Bibigyan kita ng tulong. Sige, convenient din ako dito. Mag-add ako sa'yo sa friend list. Ipapadala ko ang lokasyon. Basta pumunta ka na lang dito. Sige, magkikita tayo mamaya. Napakabuti. Talagang may oras si Ginoong Chu Hanliang. Pupunta na ako sa kanya ngayon. May bisita ang matanda. May kaibigan. Magdadala siya ng isang bagay para sa akin. Isang bagay mula sa kaibigan. Hindi ba mga bote at garapon lang yan? Kalawangin pa. Sino ba naman ang walang hilig o libangan? CJ. Hindi ko na iniintindi. Kumita ka na ng pera buong buhay mo. Panahon na para mag-enjoy. Ginoong Chu. Ay naku, nandito ka na, kapatid na Xiao Shen. Ang ganda ng dekorasyon ng bahay nyo. Kung wala kang milyon-milyon, hindi mo ito makakaya, di ba? Walang problema, pumasok ka. Xiao Shen. Ilabas mo ang mga bagay, tingnan ko. Xiao Shen ah, ikaw ba? Magkano ang balak mong ilabas? Ang may-ari ng selyong bato ng dugo ng manok na ito ay si Zhao Ziqian. Sino si Zhao Ziqian? Sa tingin ko ay alam mo na ito ng mabuti, kaya hindi ko na ito palalawigin dito. Pero sa pamamagitan nito, maaari rin tayong makabuo ng isang konklusyon na ang halagang ito ng selyo ay hindi mababa. Karaniwan ang mga selyo ng lahat ay ilan lang. Ang iba ay isa lang. Lahat ay simbolo ng pagkakakilanlan. Ang selyong ito, napakahalaga nito. Kung ilalagay ito sa isang auction, para auction. Kung mas maaga pa, magkaroon ng ilang publicity. Tiyak na hindi magiging mababa ang presyo. Kaya po, sir, magbigay kayo ng presyo. Kung sa tingin ko ay pasok sa presyo, ibibigay ko na ito sa'yo. Tingnan mo. Sige, magbibigay ako ng presyo. 200,000. Tunay na matalas ang mata ni Ginoo Chu. Diretsong nagsabi, ito ang pinakamababang presyo nitong bagay. Pero, hindi ito ang presyo na nasa isip ko. Ang presyo na nasa isip ko ay 260,000. Siyempre, kung makakabenta ng 3 milyon mas mabuti. Ginoong Chu, ang presyong 2 milyon ay talagang napakababa. Kung ang selyo na ito, ipapadala ko sa isang auction house para sa paligsahan sa pagbebenta. Siguradong aabot ito ng 3 hanggang 5 milyon. Walang problema yun. Kahit hindi ko ito ipapadala sa auction house. Kung magpapalitan tayo ng pribado, sa tingin ko, maaari itong ibenta ng 3 milyong piso. Walang problema. Ngunit, dahil nagkaroon na tayo ng isang beses na pagtutulungan noon, bibigyan kita ng presyo para sa kakilala. 260,000. Ang selyong ito ng dugo ng manok ay sayo na. Sa totoo lang, ang presyo na ito, hindi naman masyadong
Gusto ko na ito. Kayo gusto niyo na. Ano ang bid nyo? Mabuti rin ang presyo. Kung may papak ito at may papakita. Siguradong lalampas ang presyo sa 3 milyon. Parang sinamantala ko na ang pagkakataon sa inyo. Napakaprangka ni Ginoong Chu. Hindi ko pa tuluyang ma-process. Ginoong Chu, ang sala ninyo sa bahay ay napakaraming mga kaligrapiya at pintura. At pati na rin mga porselana. Ano po ba ang trabaho ninyo dati? Bakit meron ganito karaming antigong bagay sa bahay? Ako nga pala. Noong kabataan, estudyante ako sa Yanshin University. Ang kursong kinuhang ko ay tungkol sa pag-aaral ng antigong bagay. Pero hindi laging sumusunod ang tadhana sa atin. Pinili ko ang daan ng negosyo. Pero nang nagkaroon ako ng pera, nakabili na rin ako ng mga bagay na gusto ko, mga antigong bagay at sining. Ito ang tinatawag na nawalan ng kabayo si Sai Weng. Sino ang nakakaalam kung ito ay swerte o hindi? Kailangan ko pa rin makipag-usap kay Ginoong Chu at makipag-ugnayan ng kaunti. Sa susunod, tiyak na magfo-focus ako sa mga antigong bagay. Para dito ako mag-develop. Pero, sa larangang ito, hindi ko naman kilala ang marami. Kaya itong si Chu Hanliang ay isang pagkakataon. Sa pinakamababa, makikilala ko siya. Tanging benepisyo, walang masama. Noong bata pa ako, naglalakbay ako sa iba't ibang lugar. Gumagawa ng maliliit na negosyo. Nakatagpo ng pagkakataon sa negosyo. Pumasok sa larangan ng alahas. Alam mo ba ang Fixiang Jewelry? Ang brand na ito. Ako ang dating chairman nito. Fixiang Jewelry. Ito ay isang chain ng mga tindahan ng alahas sa buong bansa. Hindi nakapagtataka na napakayaman mo. Iyan ay mga luma ng kwento. Ngayon, ako ay isang karaniwang tao na mahilig mangolekta. Sige na. Karaniwang tao na mayaman. Si Zhu Hong ay humahanap sa akin sa oras na ito. Malamang dahil sa hindi ako pumasok sa trabaho dahil dito. Ayos lang. Pagkatapos kong magbitiw, magiging mayaman ako. Ginoong Chu. May kailangan akong asikasuhin, alis na ako. Kapag may oras ulit. Babalik ako para matuto sa inyo. CJ, walang anuman, kapatid na si Shen. Hindi na kita pipilitin kumain. Kung may magagandang bagay sa hinaharap, huwag kang mag-atubiling tanungin muna ako. Walang problema, Ginoo. Uy, kapatid, nandito ka na naman. Shen Muyang. Ikaw na naman. Ang sama ng loob. Anong problema? Hindi ka pa rin nasiyahan sa pagkakatama sa iyo kahapon. Batang ito, sa harap ng maraming tao. Kung sasaktan mo ako, huwag mong sisihin kung hindi ako magpapakita ng kabaitan sa iyo. Mabuting aso, huwag harangan ng daan. Umalis ka na, batang. Kung susubukan mong sirain ang hawak kong, yung minking blue and white na palayo. Para mong isusuot ang brief mo, at hindi ka makakabayad. Yung minking na may red glaze sa loob ng tasa. Noong dekada 80. Fake? Halaga ng 300 yuan. Paano? Natatakot ka ba? Shen Muyang, yung antigong hawak ni Chen Xiao namin, ay Yuan Qinghua. Alam mo ba ang Yuan Qinghua? Talagang isang tunay na antigong bagay yon. Ito ay binili ni Chen Xiao. Sa halagang 1,800,000. 1,800,000 iyon. Kahit magtrabaho ka buong buhay mo. Hindi mo ito kayang bilhin. Talagang may suot na magagandang sapatos si Chen Xiao. At saka, maganda rin ang Yuan Qinghua na hawak mo. Sakto ito para ipamigay sa mga nakatatanda. Mabuti naman at may isip ka, bata. Ngayon, maganda ang mood ko. Hindi kita pagbibigyan sa mga bagay na yon. Pero maghintay ka lang. Yung sipa kahapon, babayaran kita ng 10 beses. Tara na. Tanga. Nagdadala ng peke na kalat-kalat lang. Mababa rin ang Yi. Chenhua daw kay Chicken Cup. Chicken Cup material, sanhi ng malubhang pagkasira ng takip ng tsaa, kalidad ng item, hindi alam ang halaga, maaaring ayusin. Chicken Cup material, tunay naming Dynasty Guankiln, halaga ng item, hindi alam, maaaring ayusin. Kalidad, tunay naming Dynasty Guankiln. Sa toong totoo lang, ang tasa na ito. Medyo sira na talaga. Siguro hindi tama ang sabihin sira. Mas tama siguro sabihin na wear and tear na ito. Pero ang mahalaga, magagawa pa itong ayusin. Kahit na sa ngayon, hindi pa nakikita ang halaga nito. Pero kapag naayos na ito ay tunay na napakahalaga. Paano mo ibebenta ang iyong tabako sa ilong na maliit na lalagyan? May mata ang batang ito. Itong tabako sa ilong ko ay ginawa noong panahon ng Qianlong. Sinasabing ginamit ito ni Kangxi. Kung gusto mo, bibigyan kita ng 80,000. Sa panahon ng Qianlong, ginamit din ni Kangxi. Ano ba yan? Anong klaseng sulat yan? Alam mo ba? Si Kangxi ay lolo ni Qianlong. 1-3-4-5-6-4-6-3-0-0-1.
Dapat niyang sabihin na ang bagay na ito ay mula noong 1-3-4-5-6-4-6-4-300. Sa panahon ng Kangxi ginawa, tapos ginamit pa nga ni Qianlong. Boss, huwag mo na akong lokohin dito. Ha? Pagtingin ko lang sa gamit mo, mukhang panahon ng Republika ito. Pero maganda naman talaga ang disenyo. Profesional na pagsusuri. 3-4-5-6-6-3-3-0-0-1. Profesional na pagsusuri, bigyan mo ako ng presyo 1-3-4-5-6-4-6-3-0-0-1. Sinsero akong gustong makuha ito. Hindi mo ba nakikita na kababatang kapatid? Ikaw ay isang dalubhasa sa larangang ito. Kung kilala mo ang bagay na ito. Sabi ko na nga. Magbigay ka ng presyo. Kung tama, ibebenta ko. Hindi pa ito bukas ngayon. Boss, ganito na lang. Tingnan mo, okay na ba ang 500 piso? Kung okay, mag-transact tayo. Tingnan mo ang ekspresyon ng batang ito. Siguradong baguhan ito. At mukhang isang matabang tupa pa. Hindi natin siya dapat palampasin. Nagsisisi ako sa sarili ko. Kuya, nagbibiro ka ba? Kahit pareplika ito mula sa Republika ng China. Antigo pa rin ito. Paano magiging 500? Kung seryoso ka. Dagdagan mo ng 1 zero at pwede mo na itong kunin. Hindi pwede, boss. 10 piso lang. Sobra pa. Hindi ko na kayang dagdagan. Hindi pwede, 5,000. Kailangan ay 5,000. Kung hindi, masyado akong malulugi. Ay naku, boss. Masyadong mahal ang 5,000 ito. Bibilhin ko na lang ganito. Sobrang sayang naman. Pero, talagang mas gusto ko kasi. Itong bagay na ito. Hindi na rin ako pwedeng makipag-ayos pa sa'yo. Sige na nga, 5,000 na lang. Dagdagan mo pa ng kaunti ang halaga ko. Ay. Itong sira-sirang tasa ng tsaa na ito. Itong sira-sirang tasa ng tsaa at itong pang snuff. Lahat ay 5,000. Kaya tatanggapin ko. Sige, ayon sa sinabi mo. 5,000, 5,000. Magbubukas din ako ng account ngayon. Hawakan mo ang gamit mo. Huwag mo itong masira ha. CJ. Lumiko na. O CJ. Ay naku. Malaking swerte ito ngayon. Bumalik na tayo agad. Kasama ang bata. Medyo delikado pa rin ito. Mukhang bumalik na si Zulingling. Kailangan magmadali. Palitan na ang bahay. Gusto pang tumawag ni Zulingling para magpasikat. Zulingling, may sakit ka ba? Ginoo, sino ang sinisigawan mo? Ako si Chu Qiangsun. Oh, hindi. Pasensya na, Chu Qiangsun. Hindi kita sinisigawan. May tumawag na harassing call kanina. Ah, tama. Itong tawag mo, may nangyari bang isang bagay? Hindi ba't sinabi mo na ang trabaho mo noong nakaraan? Ipadala mo sa akin ang lokasyon. Pupunta ako sa'yo. Sige, ipapadala ko na ang lokasyon sa'yo. Yung ina. Chu. Hindi ko talaga sinisiraan ka kanina. Huwag kang magkamali ng akala. Sige na, pinatawad na kita. Yung sinasabi mong harassing ko ay ex-girlfriend mo, di ba? Yung nakita mo kahapon sa pagkain. Mas mabuti na rin na naghiwalay kayo. Hindi siya karapat-dapat sa'yo. Naghiwalay na kami. Ayoko na rin makipag-ugnayan sa kanya. Sa anumang paraan. Tama nga. Sabi mo may kailangan kang sabihin sa akin. Anong kailangan? Ako ang lolo ko. Mahilig siya sa antigong bagay. Sa ilang araw pa lang ay karawan niya. Nais ko sanang bumili ng isang antigong bagay para sa kanya. Ngunit hindi ko talaga alam ito. Talagang wala akong kaalaman. Wala namang. Mga tao dito na may alam sa larangang ito. Kaya naisip kita. Ganun ba eh? Mayroon ka bang gustong antigong bagay? Ano pang uri ng? Maari mong sabihin sa akin ng maaga. Para mapag-isipan ko. Ito. Wala akong gaanong hinihingi o pamantayan. Basta't ito ay antigong bagay. Mas mabuti kung madaling dalhin. Ang presyo ay nasa 500,000 hanggang 1,000,000 ay sapat na. Basta't naramdaman ng intensyon, ayos na. Ganito, yan eh. Chu, may dalawa akong mungkahi para sa'yo. Una, maari tayong direktang pumunta sa antigong tindahan at pumili ng mga natapos na antigong bagay. Pangalawa, sasamahan kita. Maglibot sa kalye ng mga antigong gamit. Maghanap tayo ng mga murang bilihin. Kung maghahanap tayo ng mura, hindi ko masisiguro na makakabili tayo ng magagandang bagay. Shen Muyang, hindi mo na kailangang tawagin akong Yanje. Chu, tawagin mo na lang akong pangalan.
Yung sinabi mo tungkol sa pagkuha ng bargain, mas interesado ako. Baka pwede tayong pumunta sa pagkuha ng bargain muna. Kung wala tayong makuha na maganda, saka mo ako dalhin sa antique shop para bumili. Huwag kang mag-alala dito. Basta't magtagumpay tayo sa pagkuha ng bargain, ibabahagi ko sa iyo ang kalahati. Sige, aalis na tayo ngayon. Dadalhin kita para maglibot, sige. Ay naku, pare, nandito na naman. Tingnan mo nga. Gaya ng dati, bibigyan kita ng discount. Guhit na kahoy na estatwa ni Few. Guhit na kahoy na estatwa ni Few, kulay na kahoy, guhit na kahoy na estatwa ni Few, tama. Edad ng bagay dinastyang Song, totoo halaga ng bagay 307, tunay na mula sa dinastyang Song. Edad ng bagay totoo mula sa dinastyang Song, halaga ng bagay 300,000 ayon sa kanan. Ang estatwang na ito ay bagay na bagay gawing regalo, ipadala sa iba. Kailangan mong kunin ang estatwang ito. Boss, paano po ibebenta ang estatwa ng God of Wealth na ito? Kuya, hindi po ito estatwa ng God of Wealth. Ito ang estatwa ni Shuxinggong. Huwag mong tingnan na sira ito. Ito ay isang bagay mula sa dinastyang Song. Kung gusto mo, bigyan mo ito ng presyo. Huwag mo akong biruin, boss. Mula pa noong dinastyang Song, ay lumipas na ang higit sa 700 taon. Huwag mong sabihin na kahoy ito. Ito ay bakal. Siguro ay puno na ng kalawang. Sa tingin ko, ang bagay na ito ay hanggang panahon ng Republika lang. Kaya't 200 piso. Binili ko na. Kapatid. Anong kalokohan ito? Kahit na mula pa ito sa Republika ng China, hindi pa rin ito aabot ng 2 hanggang. Kung seryoso ka talaga, ibibigay ko ang 50,000. Boss. Ako rin ay taos pusong nais bumili. Kung hindi, hindi ko sana masasabi ang ganito kalayo. Sige ganito, 200 piso. Binili ko na. Sige, hindi kita pagkakakitaan. Kwartang halaga. Bilang kaibigan, pakakainin kita. Ayos lang ba, boss? Masyadong mataas ang presyo na ito. Hindi ko matanggap. Ganito na lang, magbawas tayo pareho. 300 piso. Kung maaari, bibili na ako. Walang dagdag na pwede. Sa wakas, ako na ang lalabas. Ay naku, Muyang. Itong sirang kahoy. Anong maganda dito? Gutom na ako eh. May pera ka para bumili ng sirang kahoy. Mas mabuti pang bilhan mo ako ng bag. Sige na nga. Saan? Dadalhin kita para kumain ng hapunan. Pagkatapos kumain ng hapunan, bibili na tayo ng bag na nakita mo kahapon. Para sa'yo. Sige na, ayos na ba? Sige na. Ay, kuya. Sundin ko ang sinabi mo. Hindi pa bukas ngayon, di ba? Binenta na sa'yo. CJ. Boss, naipadala na sa'yo ang pera. Hindi ito kasing ganda ng bag na yon. Telepono, 1-3-4-5-6-4-6-3-0-0-1. Hindi ko binigo si Kiangson. Dalhin mo ang estatwang ito. Ibigay mo ito kay Lolo bilang regalo sa karawan. Siguradong magiging masaya siya. Muyang. Sigurado ka ba na ito? Gusto talaga ng lolo ko. Huwag kang mag-alala. Paano kung ayaw ng lolo mo? Ibalik mo lang sa akin. Pangako ko, gagawin ko yon. Pipiliin kita ng mas magandang bagay. CJ. Ita-transfer ko na ang pera sa'yo. Ay. 3,000 lang naman yan. Yung huling bayad sa gamot, ibinalik ko sa'yo. Hindi mo naman tinanggap. Isipin mo na lang na regalo ko sa'yo yon. Sige na nga, magkain na tayo muna. CJ. Chihiro, bakit ka nandito ng maaga? Sa akin. Lolo. Naisip ko lang ang kaarawan mo. Di ba't malapit na? Ako naman. Dito ako para dalhan ka ng regalo sa kaarawan mo. Tingnan mo nga. Tingnan ko. Tingnan natin ang reaksyon ni Lolo. Itong bagay na ito. Maaaring tunay na isang yaman. Chihiro. Saan mo nakuha itong kahoy na ukit na ito? Lolo, itong ukit na kahoy. Nakuha ko lang ito sa mga kaibigan ko. Tingnan mo, totoong mahalaga ba ito? Talagang mahalaga ito. Huwag kang mag-alala. Mukha itong medyo sira at luma. Pero basta linisin lang ng kaunti. At ayusin ng kaunti. Maaari itong umabot sa 300 o 500,000, walang problema. Kung makatagpo ka ng isang tao na mahilig sa mga koleksyon ng kahoy na inukit, pwedeng tumaas pa ang presyo. Lolo, magkano ang sabi mo? Mga 3 hanggang 500,000. Lanan. Lolo, magtatawag lang ako ng telepono. Saan ito? Sa Gulong Street. Marunong ka bang mag-ukit ng bato? Ano ang rose stone? Ano naman ang betting stone? Tungkol sa betting stone, ito ay kapag bumili ka ng isang rose stone. Sa loob ng rose stone na ito ay may jade gem. Kung makakakuha ka ng jade
malaki ang kita. Kung hindi ito lalabas. Kung ganoon, lugi na. Oh, kaya pala ganito ang tawag sa pagtaya sa bato. Engan, siguro para sa iba. Ang pagtaya sa bato ay nakasalalay sa swerte at karanasan. Para sa akin, ang pagtaya sa bato ay pwedeng umasa sa paningin sa loob. Tandaan, mas maraming tingnan, mas kaunting salita. Ginoong Chu. Ginoong Chu, nandito na kayo. Maligayang pagdating. Walang anuman, Ginoong Qi. May bago ba tayong mga paninda kamakailan? Ginoong Chu, ang swerte nyo na nandito kayo. Lahat ng ito ay mga bagong dating kong paninda. Ito siguro ang Rowstone. Tingnan kung pwedeng gamitin ang Ray Vision. Karaniwan lang ang kalidad ng Noo Jade. Halaga nito ay 30,000. Pero pansamantala, hindi muna bibilhin. Nabanggit ko na dati. Hindi ako marunong. Pinaalalahanan din ako ni Chu Qiangsun. Mas mabuting tumingin ng higit at magsalita ng kaunti. Tungkol sa pagkita ng pera. Bukas o sa susunod na araw ay okay lang. Ginoong Chu, talagang may pananaw kayo. Itong batong ito ay 2 milyon lamang. At ang posibilidad na tumaas ay umabot sa 70%. Hindi pwede. Ang batong ito ay isang simpleng bato lang. Hindi pwedeng tanggapin ni Qiangsun ang batong ito. Sino itong batang lalaki? Siya ang driver ko. Driver na lang. Ang superpower ko ay nakuha ko lang pagkatapos ng aksidente sa sasakyan. Itong pagtigil na ito, para na rin sa kanyang kabutihan. Chihiro, hindi mo dapat kunin itong batong ito. Gino Shen, ito ay tungkol sa akin. Hindi na po ninyo kailangang mag-alala. Pasensya na po. Nagsalita na ako ng hindi kinakailangan. Salamat sa pagdala mo sa akin dito. Paalam. Gino Chu, kailangan kong humanap ng driver. Yung may mata sa pag-uunawa. Yung driver kanina. Hindi niya alam ang kahit anong alituntunin. Boss, maghuhukay ka na ng bato. Sige, samahan mo na lang ako sa likod. Boss, kumusta? Alin ang gusto mong bato? Boss, ito na lang ito. Ang presyo ay 8,800, tama ba? Ay, naku. Magaling ang panlasa mo. Ang batong ito, ang pakiramdam ko ay may pinakamalaking sansa. 88. Hindi ka malulugi, hindi ka maluloko. Binayaran na ng boss mo. CJ. Boss, paano bubuksan ang batong ito? Ah, ang ibig mong sabihin ay paano I-cut ang bato. Kuya, 100 piso para sa bato. Kumusta? Gugupitin ba? CJ. Salamat, boss. Wala akong karanasan dito. Hindi masyadong alam. Walang anuman, maliit na bagay lang. 2 milyong. Walang lumabas kahit ano. Kung 2 milyon lang iyon. Hindi ko yon papansinin. Maliit lang iyon. Pero malinaw na dati. May nagpaalala sa akin. Ngunit hindi ko ito pinakinggan. Aba, hindi alam ni Shen Muyang ang tungkol sa pagsusugal ng bato noon. Kung hindi siya paulit-ulit na nagtatanong tungkol sa mga pangunahing kaalaman. Pero, bakit kaya siya tumakbo rito para magbukas ng bato? Boss, ang galing ng mata mo. Tumaas na ang presyo. O kaya'y tuloy-tuloy ang pagtaas. Gusto mong magtanong? Sa akin iproseso. Siguradong patas ang bayad ko sa paggawa. Sige, mag-isip muna ako. Yun nga, itong jade mo. Ibinebenta mo ba? Yan he. Chu, nakikita kita na ganyan. Mukhang kumita ka ng marami kanina, ah. Ayos lang. Wag na nating pag-usapan yan. Ibinebenta mo ba itong jade mo? Bebenta na. Siyempre, magbebenta ako. Kung hindi, di ba, pang-imbak na lang. Pero, Miss Chu, anong presyo ang gusto mong ibigay? Kung sobrang mura, hindi ko ibebenta. Sa huli, wala akong alam sa mga batong pang-ukit at sugal. At ito rin ang unang pagkakataon kong tumaya sa pagtaas. Yung, gaano karami ang kailangan mo? Basta't makatwiran ang presyo. Bibiliin ko lahat. Lanan, tungkol sa piraso kong jade. Tama ang kulay, berde. Bagaman maliit ang sukat, hindi rin naman magiging sobrang baba ng presyo nito. Ganito na lang. 28,800. Kung gusto mong mag-transfer agad, kung ayaw mo naman, ibebenta ko na lang sa iba, ayon sa aking profesional na pananaw. Ang presyo nitong jade ay karaniwang, nasa pagitan ng 250,000 hanggang 300,000 yuan. Yung lalaki nag-alok ng 280,000 yuan. Makatarungan iyon. Kukunin ko na. Tapos na. Pwede ba akong magtanong? Bakit mo pinili? Ibebenta mo ng 288,000. May isang kakaibang ugali ako. Mahilig mag-focus sa mga buo-buong numero.
Kaninang oras, ang batong ito ay nagkakahalaga ng 88,000. Kaya, ito ay isang maliit na pagsubok lamang. Napatunayan na ang pagtutok sa mga salamin sa mga batong panghuhula ay napaka-epektibo. Kaya sa susunod na panahon, kailangan nating kumita ng malaki. Boss, pakigupit din ito. CJ, pero itong malaking bato. 300. Kailangan kong ipaalam sa iyo ng maayos. Alam ba talaga ni Shen Muyang ang pagtaya sa Jade? Wow, nasa kanya na ito ngayon. Ganito kalaking bato. Tinatayang 30,000. Ito ay yellow jade. Kulay ng duck egg yellow. Pinakamagandang klase ng jade. Isa ito sa mga medyo mataas na uri ng jadete. Sa lahat ng jadete, si Shen Muyang ay talagang isang master sa pagtaya ng bato. Grabe, dilaw na jadete. Dilaw na jadete nga. Kuya, kukunin ko ang dilaw mong jadete. Magbibigay ako ng 1,000,000. 1,000,000 lang, gusto ko nang mabili itong yellow jade na ito. Kuya, ibebenta mo sa akin. Magbibigay ako ng 1,500,000. Basta pumayag ka lang. Makakabayad na tayo agad. Kuya, magbibigay ako ng 1,800,000. Ngayon ay lubos kong mapapatunayan ang aking kakayahan sa pagtanaw sa loob. Talagang naangkop ito sa pustahan ng bato. Ibig sabihin nito, ngayon ako ay pwedeng gamitin ang pustahan ng bato na ito sa maikling panahon, makalikom ng malaking pera, tapos bumili ng villa at mamahaling kotse, at magpakasal sa mayaman at magandang babae. Lumabas na ako. Mga 228,000 siguro. Sige, ituloy na natin ang transaksyon. Ang bilis mong pumayad. Bihira kang maging ganon kalaki ang loob, Miss Chu. Lumiko na tayo. Huling-huli na ang oras. Kailangan ko na ring umuwi. Ipagpatuloy bukas. Sandali lang. May iba pang kailangan si Miss Chu. Huwag mo na akong tawaging Miss Chu. Tawagin mo na lang akong Chihiro. Yung tawag na Miss Chu. Hindi ako sanay sa ganun. Miss Chu. Sa tingin ko mas maganda kung ganito ang tawag. At saka ako. Hindi sanay sa pagtawag sa isang tao ng iba't ibang pangalan. May tanong ka ba kung ano ang kailangan ko? Halos nakasiguro na ako na itong lalaking nasa harap ko ay medyo makitid ang pag-isip. Matagal na ang nakaraan, pero nag-imbak ka pa rin ng galit. Kung ikaw naman, kung wala kang gagawin mamaya, pwede kitang imbitahan kumain. At pasensya na rin sa akin. Di ka naman siguro tatanggi, di ba? Sige, tara na. Sakto, nagugutom din ako. Hala. Muyang, mag-collaborate tayo. Mag-collaborate. Hindi ako interesado maging driver. Muyang malaki ang pakinabang mo kung makikipagtulungan ka sa akin. Una sa lahat, tungkol sa pamilihan ng Jinling. Ako lang yata ang makakakain ng jade na na-extract mo. Ay. Huwag ka munang magmadaling tumanggi. Pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Alam ko ang iniisip mo. Gusto mong sabihin na kaya mo ito. Siyempre, hindi ko ito pinapawalang bisa. At pagkatapos ng pagmamasid kanina, talagang may kakayahan ka. Anong ibig mong sabihin? Naisip mo na ba? Masyadong maliit ang merkado sa Jinling. Kung araw-araw kang nagsusugal sa bato, at palaging tumataas ang taya, paano kaya iisipin ng iba? Sa huli, hindi mo pa nga masiguro ang sariling kaligtasan. Higit pa dyan, hindi ka pa makakakitang pera. Lanan, totoo, isang problema nga yan. Ano ang solusyon mo? Kung palagi kang nagsusugal para sumikat ang presyo, di maiwasang may magduda sa iyo ang iba. Kaya ang makipagtulungan sa akin, ang pinakamainam na pagpipilian. Siyempre, ang pagtutulungan ay dalawang paraan. Kailangan ko rin ng kaunting pakinabang dito. Ginoong Chu. Hindi rin naman masama ang makipagtulungan. Pero sabihin mo muna ang sayo. Paano ba tayo magtutulungan? Pwede nating subukan na makipagtulungan. Pero sasabihin ko muna ang totoo. Tapat kasi ako. Huwag mo akong lokohin. CJ, sisimulan ko na. Ang tatlong plano ko. Ang unang plano ay ako ang mag-invest. Kung malugi, ako ang sasagot. Ikaw ang bibili. Pero kung kumita, ibabahagi ko ang netong kita na 20% sa iyo pagkatapos ng puhunan. Lenan, hindi ito pwede. Kung meron kang espesyal na kakayahan, siguradong panalo ka na. Mas malaki pa sa 20% ang gusto ko. Kaya ang ikalawang plano ay mag-invest tayo pareho. Kahit ano pa man ang kalalabasan, hatiin natin pareho. Ang ikatlong plano na ito ay ikaw lang ang magbibigay ng pondo. Kung mawalan ka, iyon ay sayo. Ako ay responsable lang sa pagtulong sa iyo magbenta. Pero ang presyo ng pagbawi ay 8% ng market price. Sa tatlong planong ito, pwede mong piliin kung alin ang gusto mo. Pwede tayong magtulungan. Pinipili ko ang ikatlong paraan. Pero, basta't pumayag ka sa tatlong hiling ko. Magbibigay pa ako ng dagdag na 1%. At ang 1% ito ay pribadong ibibigay sa'yo. Naiintindihan mo ba? CJ, ano ang mga hinihingi mo?
Ang unang hinihingi ko ay, ang kasunduan natin, ay hindi dapat malaman ng kahit sino. Kung sakaling may makaalam, ang ating kasunduan ay agad na matatapos. Siyempre, walang problema dyan. Ang pangalawang hinihingi ay, kailangan ko, ng tahimik na lugar para sa pag-alis ng bato. Mas mabuti kung may matutuluyan. Walang problema. Maghanap ng matutuluyan. Napakadali lang yan. Ang ikatlong hinihingi ay, hindi mo ako maaaring pilitin kung kailan ako magbabatak ng bato. Ang relasyon natin ay palaging isang kasunduan. At maaari itong wakasan anumang oras. Kung maaari mong ipangako ang mga ito, maaari akong sumang-ayon. Ibebenta ko ito sa iyo sa halagang 80% ng presyo sa merkado. Bukod dito, bibigyan pa kita ng 10% kita. Sana maging maayos ang ating pagtutulungan. Ginoong Chu, hindi mo ba? Ginoong Chu, hindi mo ba? Tama ang hula mo. Ito ang aking villa. Dadalahin kita papasok para makita mo. At sasabihin ko rin sa'yo, ang mga nakatira sa villa na ito, ay dapat sumunod sa mga patakaran. Sa loob ng villa, at sa labas ay may password lock. At may fingerprint recognition pa. Tara na. Lennon, iyon. Ang guest room sa unang palapag ay sayo na. May isang balkonahe sa itaas. Maaari kang magbukas ng bato doon. Maaari mo ring gamitin ang banyo sa unang palapag. Tandaan mo maliban sa 3 lugar na nabanggit ko. At ang sala, bawal kang pumasok sa ibang lugar. Lennon. CJ, hindi ka pwedeng maglakad-lakad sa bahay na nakasuot ng shorts. Kahit na nakahubad sa itaas, hindi rin pwede. At bawal din umakyat sa ikalawang palapag. Kung kaya mong tanggapin ang mga patakarang ito, pwede ka nang mag-ayos ng kwarto mo. Kung hindi mo kaya, maaari pa kitang dalhin pabalik ngayon. Tinatanggap ko ang mga kondisyong ito. Gusto ko sanang magtanong, maaari ko bang gamitin ang kusina nyo? Marunong ka bang magluto? Marunong ka bang magluto? Marunong talagang magluto. Kailangan bang magalit ng ganito? Lanan, ano? Huwag munang magmadali sa pag-aayos ng kwarto. Pumunta muna tayo sa supermarket. Bibili ako sa iyo ng mga tuwalya at sinelas. At bibili rin tayo ng ilang gulay. Sigurado ako na sinasabi ng babaeng ito na bumili ng tsinelas. Ang pagbili ng tuwalya at iba pa ay pangalawang priority lang. Baka mas importante pa ang pagbili ng gulay at bigas. Kung ako lang ang babalik para magluto, yun ang totoong mahalaga. Lanan, ang sarap. Ang sarap din ito. Kung masarap, kumain ka pa ng marami. Nasaan na ang niluto kong ulam? Sa pangkalahatan, halos katulad lang ng farm stay. Kahit na hindi ito kasing klase. Pero masarap pa rin. Hindi na pwede. Hindi na pwedeng kumain pa. Kung kakain pa, lalaki ka. Yung simuyang may sasabihin sana ako sa'yo. Tama na. Wala akong oras para magluto sa'yo araw-araw. May sarili rin akong mga bagay na dapat asikasuhin. Minsan, okay lang na magluto ng isang beses. Muyang. Pakinggan mo ako. Ako na lang ang bibili ng mga gulay. Kasama na ang lahat ng gastusin. Ikaw lang ang responsable sa tanghalian. At hapunan. Isipin mo, dito ka nakatira. Hindi ka kailangang gumastos sa tubig at kuryente. Hindi ka rin kailangang gumastos sa upa. Parang hindi ba sayang yun sa'yo? Parang may punto nga yung babae na yon. Kumakain at tumutuloy ng libre. At hindi pa kailangang gumastos sa gulay. Kasi kakain naman ako. Ibig sabihin, habang nagluluto ako, magluluto lang ako ng kaunti pang sobra. Sige na. Simula bukas ng tao na yon. Kahapon ng gabi, naayos na ang mga tasa. Ngayon, hanap ng pagkakataon. Para magamit na. Ito ay, ang almusal na ginawa mo. Tayo lang dalawa sa bahay. Nasa mesa ang lugaw. May mga side dish pa. Yung tanong mo, medyo tanga ba? Kumain ka na, mamaya. Lalamig na ang lugaw. Muyang. May meeting ako kaninang umaga. Ito, kahapon na ito. Nasabi ko na sa'yo. Kaya ngayong tanghali. Magkikita tayo dito. At pipirmahan ang kontrata. Nga pala. May isang sasakyan sa garahe. Ito ang susi ng sasakyan. Pwede mo itong gamitin kahit kailan. At saka, ang password ng gate ng villa ay, I'll forget na. Mamaya ibibigay ko na lang sa'yo. Fingerprint recognition. Ganito mas madali.
O nga pala, Muyang. Maaari mo bang? Kwentuhan mo ako. Tungkol sa'yo at sa ex-girlfriend mo. Alam ko na naman kasi. Hindi mo na kailangang mahiya. Wala namang masyadong ikukwento. 3 taon kaming magkakilala. At magkasama rin. Malapit na sa 3 taon. Sa totoo lang, umalis siya sa akin. Hindi ko siya masisisi. Dahil sisi ko na walang kakayahan. Sa buhay na gusto ko. Sa loob ng 3 taon kami. Naghiwalay at nagkasama ng maraming beses. Sa pagkakataong ito, may tuturing na talagang naghiwalay. Maaaring sabihin na tapos na ang tadhana. Hindi ko akalain na magkasama kayo. 3 taon na pala. Hindi mo naman halata. Akala ko ikaw ay isang batikang driver. Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Anong ginagawa mo? Bakit ganyan ka tumingin sa akin? Anong ginagawa mo? Muyang. Ang galing-galing mo. Yung babae, hindi siya karapat-dapat sa'yo. Ano nga bang sinasabi ng isang kasabihan? Huwag kang matakot na may bago siyang mahal. Dahil hindi iyon ang bago niyang mahal, kundi isang sakripisyo lang. Sige, hindi na ako magsasalita. Ikaw ngayong araw, tandaan mong maglaan ng oras. Tayo ay pumunta sa Yuansha Street. Pumunta sa Yanshi Street. Unang hintuan. Siyempre, sa Kishin Yanshi Store. Kailangan kong maghiganti. Tamang-tama, umaga ngayon. May mga kailangan akong asikasuhin. Pagkatapos ng tanghalian, doon sa Yanshi Street. Sige, okay. Gongchu. Muyang, ipapasa ko na ito sa'yo. Siya ang mag-aangkat. Ipapakilala ko ulit sa'yo. Ito ang aking procurement specialist. Kaibigan ko siya. Sige. Sige, maghintay muna. Unang bibili itong Ginoo. Pupunta ako para maghanda ng tsaa para sa inyo. Tumingin lang ng basta-basta. At pipiliin mo na agad. Akala mo meron kang na-ray vision. Pero, mas marami, mas maganda. Bili na, bili na. Sa tindahang ito, kahit na hindi lang, 5 piraso, na pwedeng tumaya sa pagtaas, ng jade na hilaw. Masasabi lang na, ito ang 5 piraso na may pinakamataas na halaga para sa presyo. Pinakamalaking kita. Panahon na para magbayad. Ilagay mo muna ito. Ako na ang magbabayad. CJ. Ikaw na naman, bata. Shen Muyang. Ikaw pa ang natututo sa iba kung paano tumaya sa bato. May pera ka ba? Pinapabili ka ng bag. Kahit sa pagbili, kuripot ka pa. Tapos nandito ka pa. Nakakahiya. Hindi mo naman pakialam. Ang mabuting aso hindi nakaharang sa daan. Chen Xiao, tingnan mo. Binubuli niya ako. Shen Muyang, di ba? Ang mga bato dito. Hindi mo kayang hawakan. Kahit isang piraso ng bato, ay katumbas ng ilang taon mong sweldo. Kaya dali, umalis ka na. Chen Gaosheng. Bakit ka nandito? Dumating ako para tingnan ang presyo sa merkado. Ang batang ito ay talagang gustong makipagtalo. Sinasabi mo si Shen Muyang. Gusto mong makipagsugal sa bato. Gusto kong makipagsugal sa bato. Kaya, ganito ba si Muyang? Hindi ko inasahan. Chu Gangsun, medyo matalino rin pala. Tama si Chu ah. Nakatagpo ako kay Ginoong Chen. May tuturing na tadhana. Kaya, medyo nagbibiro. Handa ka bang tumaya sa bato? Ngunit, kung hindi ka handa, normal lang ang matakot. Ano ang ibig sabihin ng hindi ka matapang na makipagsugal sa'yo? Ano ang ibig sabihin ng matakot? Masyadong normal din naman. Ako na si Chen Gaosheng. Matatakot ba ako sa isang mahirap? Shen Muyang, sino ang nagsabing hindi ako matapang makipagsugal sa'yo? Ngayon mismo, pupunta na ako. Tumatanggap ako sa iyong pustahan. Sabi mo, paano tayo magpupusta? Gumuhit muna tayo ng linya. Para kapag natalo, hindi mo na pwedeng itanggi. Hindi mo na pwedeng iwasan. Sigurado ka ba? Siyempre, sigurado ako. Sabi mo, paano tayo magpupusta? Nakikita kitang ganito. Wala namang masyadong pera. Sige na nga. Kung matalo ka sa sugal, dito ka na lang. Magpaikot-ikot ka ng 3 malakas na banggit. At saka, tawagin mo akong 3 beses na lolo.
Kung hindi ka matapang. Ngayon na, umalis ka na. Kasi naman, hindi pa naman nagkaroon ng kasunduan sa sugal. Magpanggap ka lang. Walang magsasabi sa'yo. Chen Gaosheng. Kung matalo ako, magpapakumbaba ako sa'yo ng 3 beses. Tatawag kitang tatay 3 beses. Walang problema ang mga ito. Pero paano kung matalo ka? Hindi ka naman siguro. Gusto mong mangikil ng libre, di ba? Magbaba ng pantalon at umalis na lang. Shen Muyang, kung talagang magagawa mo, swerte kang nanalo sa akin. Babalik ko si Zulingling sa'yo. Para sa'yo. Chen Gaosheng. Ang ganitong sirang tsinelas. Ikaw lang ang makakasuot nito. Ang paa ko, si Shen Muyang. Hindi kasing laki niyan. Hindi ka siya. Ang sira-sirang sapatos na ito. Kung gusto mong tumaya. Ang taya natin ay 10 milyon. Dagdag pa ang 3 hiling mo kanina. Paano? Sige ba? May lakas loob ka bang gawin? Shen Muyang. Tinatanggap ko ang iyong pustahan. Pero may duda ako na wala kang 10 milyon, kaya hindi valid ang pustahan. Shen Muyang, yung 3 milyon na yon, ako ang magpapautang sa kanya. Kung matalo siya sa sugal, ako ang magbabayad ng pera. Hindi ko inirerekomenda na gumamit kayo ng ganitong kalaki, sapagkat kilala nating lahat. Hindi maganda kung matalo ang sinuman. At saka, tungkol dito, kung maipasa ito, sa tainga ng chairman. Ay, naku. Tatanggapin ko ang sugal na ito. Batang ito. Ngayon talaga, papaluhurin kita. Tawagin mong lolo. Sabihin mo kung paano tumaya. Talagang napakadali. Kailangan lang namin, sa pwesto na ito, isang tao bawat isa, pumili ng isang bato, at pagkatapos ay hiwain. Tingnan kung sino ang nakapili ng tama. Ang halaga ng jade ay pinakamataas. Kaya sino ang mananalo? Ngunit, hindi pa ako sigurado sa iyong pagkatao. Kaya bago tayo magtaya, kailangan nating pumirma ng kasunduan sa pustahan. Kung hindi, hindi ako kampante sa'yo. CJ, hindi ba't kontrata lang yan? Pipirmahin. Pipilitin kitang matalo. Wala ka nang maisusuot na brief pa nga. Maghintay ka lang na magbigay ako sa'yo ng pagyuko at pagbati. Itong si Shen Muyang ay bumili ng 5 bato. Saan galing ang perang ito? Baka itong taong ito ay isang nakatagong mayaman. Hindi rin tama yon. Tahanan ni Shen Muyang. Nakapunta na ako dito ng 2 beses. Ang kanyang ina ay isang tapat na magsasaka. Ang kanyang ama ay isang nagluluto. Hindi ba't ang taong ito ay pinapabayaan din ng iba? Ang batong ito, sa panlabas na tingin, talagang napakaganda. Kahit ako ay may ganang bumili ng ganoong pagnanasa at pagnanais. Ikaw muna ba o ako? Ako muna. Guro, tulungan mo akong buksan. Okay. Muyang, may tiwala ka ba? Huwag kang mag-alala. Kahit na mawalan ako ng dangal, hindi kita papaabutin sa pagkatalo. Itong jade. Kahit na malaki ang sukat. Pero ito ay isang uri ng malagkit. May tuturing na hindi mahalaga sa jade. Ginoong Chen. Ito ay isang bahagi lamang. Mas mabuti pa na ilabas na lahat. Ang laki ng jade na ito, sapat na malaki, at talagang may halaga. Ito ang tinatawag na sugal sa bato. Mahalaga ito. Hindi naman ito tungkol sa halaga. Walang talo o kita. Basta't ikaw, ang jade na nahukay, ay mas mahal kaysa sa jade na nahukay ng batang ito. Kahit ganoon, ikaw ang panalo. Mamaya, ilabas mo lahat. Ako ang nanalo sa paligsahan na ito. Bibigyan kita ng 10,000 gantimpala. Hoy, ayos lang. Ikaw na, bata. Anong nagmamadali? Naghihintay pa ng bayad. Guro, gupitin ayon sa linya na iginuhit ko. Hindi pa sigurado kung sino ang matatalo o mananalo. Baka nga. Hindi ko maunawaan. Lila. Talagang lila. Diyos ko. Totoong lila. Napakagandang lila. Kapatid, ang lila mo, iniisip mo bang sumali? Mag-aalok ako ng 2 milyon. Ang panganib ng interes. Ako ang sasagutin. Ang violet na ito, hindi ko muna balak ibenta. Chen Gaosheng. Mukhang ang pustahan na ito
Dapat ikaw ang natalo. Bakit nagmamadali? Unahin munang buksan. Baka naman ito ay tiles. Pagdating ng panahon, huwag sanang maging katawa-tawa. Chow, may isang bagay akong hihilingin sa'yo. Mamaya, siguro. Kapag nag-aalis ng bato, tulungan mo akong bantayan siya. Hindi masyadong ako nagtitiwala sa kanyang pagkatao. Kung sakaling makataka sila, sasagutin mo ang pera na yan. Chen Gaosheng, tanggapin mo na ang talo at magpasalamat. Itong violet ko. Sa kalidad at halaga, mas mataas pa kaysa sayo. Maraming antas. Hindi ka matatalo siguro. Itong violet ko, may halagang 10 milyon. Shen Muyang, nabaliw ka na ba sa pag-iisip ng pera? 10 milyon, bakit hindi ka pumunta sa bangko para magnakaw? Ako ay isang taong matino. Paano ako magnanakaw sa bangko? Saka, magnanakaw sa bangko? Saan ka naman nakakita ng ganitong bilis? Mga kaibigan, ako at si Chen Gaosheng ay may kasunduan na nakalatag dito. Marahil hindi alam ng lahat na ang ginoong Chen Gaosheng ay ipapakilala ko sa inyo. Ipakilala. Kilalang kilala. Ang kumpanya ng alahas na Fixiang, Pangulo, Chen Tixiong. Ito po siya. Ama ni ginoong Chen Gaosheng. Siyempre, ako personal. Lubos akong nagtitiwala sa pagkatao ni ginoong Chen. Nga. Sapagkat 10 milyon lang naman yon para kay ginoong Chen. Hindi iyon malaking bagay. Naniniwala ako, ang pagkatao ni ginoong Chen. Shen Muyang, iyan ay labag sa batas. Huwag mong isipin na, makakabawi ka dito gamit ang isang piraso ng papel. Tatawagan kita ngayon din, para isumbong sa paninirang puri. Layo ka. Ginoong Chen, hindi mo talaga ako pinagsinungalingan. Isang taong tapat sa salita. Ganito na lang, maaga pa ang oras natin ngayon. Bakit hindi tayo magpusta ulit? Sa pagkakataong ito ang paraan. Ikaw ang magmaneho. Bata. Maghintay ka sa akin. Ang 10 milyon ko, hindi basta-basta makukuha. Balang araw. Babayaran mo ng doble. Tumulong ako sa iyo kanina. Nangako ng 10 milyon. Ngayon, kumita ka rin ng 10 milyon. Ang violet na ito, dapat ba itong ibigay sa akin? Walang problema. Ang violet na ito, ibinibigay ko sa iyo. Isipin mo na lang, na ibinabalik ko ang utang na loob mo. Muyang. Akala mo ba totoo ito? Nagbibiro lang ako sa iyo. Basta tulungan mo lang akong ihanda ang 3 pagkain araw-araw. Ayos na yon. Ito. Susundin ko ang presyo sa merkado para ibigay sa iyo. Muyang, gusto kong makipag-usap sa iyo. Muyang, magkasundo na tayo. Napagtanto ko na ikaw ang aking tunay na pag-ibig. Ako at si Chen Gaosheng, lahat tayo nagkahiwalay dahil pinilit lang. Zhu Lingling. Sa pagitan natin, tapos na talaga. Ayoko nang malaman kung pinilit ka man o hindi, o kung ano pa man. Ngayon, wala na tayong koneksyon. Anumang relasyon. Sa hinaharap sana. Huwag mo na akong istorbohin. Hindi rin naman ako gagambala sa'yo. Muyang. Alam ko na. Mahal mo ako. Patawarin mo na ako sa pagkakataong ito. Ayos lang ba? Pangako mula ngayon. Muyang, dali ka dito. Uhaw na ako. Pumunta ka at bilhan mo ako ng tubig. Tapos na tayo. Talagang tapos na. Sana sa susunod, huwag mo na akong guluhin. Kung hindi, hindi ko na alalahanin ang kahit kaunting nakaraan. Shen Muyang, maghintay ka sa akin. Hindi ko pa tapos sa'yo. Muyang, pagod ka na, di ba? Uminom ka ng tubig. Medyo nauuhaw nga ako. Muyang. Mag-ingat, dahan-dahan lang sa pag-inom. May itatanong ako sa'yo. Pula o berde na jade? Alin ang mas mahal? Sinasabi ko nga, sa parehong dami. Bakit parang baguhan ang tanong mo? Ang sinasabi ko ay sa parehong dami. Bakit parang baguhan ang tanong mo? Dapat nga naman, ang galing mo mag-unawa ng bato. Dapat alam mo na. Sa ganitong kasimple at madaling maintindihan na tanong. Sabi nga nila, ang jade ay pinapahalagahan ng berde. Ang berde ay para sa emperador. Dahil dito, malalaman natin na ang berdeng jade na ito ay napakahalaga. Ngunit sa lahat ng bagay, hindi naman
Ganun kalinaw. Dahil ang pulang jade at berdeng jade ay pareho ring mahalagang uri. Ngunit sa pangkalahatan, mas mahal ang pulang jade kaysa sa berdeng jade. Sa karamihan ng mga pagkakataon. Ngunit, may isang espesyal na sitwasyon. Depende ito sa berdeng jade. Ano ang antas ng berde nito? May mga halo-halong kulay ba at iba pa? Bakit kaya? May mga ibang kulay na lumalabas na mas mahal kaysa sa berde. Hayaan mong bigyan kita ng isang simpleng halimbawa tungkol sa atin. Karaniwan ng kilala. Pagdating sa jade na berde, sa totoo lang, iba't iba ang uri nito. Hindi ilan. May malambing na berde, madilim na berde, olive green, mansanas na berde, moss green, emperor green, at iba pa at iba pa. Ang mga uri nito, kahit mababa ang bilang, ay mayroong mga 10-10 klase. Kaya napakarami ng berde. Sa mga ito, may mga mura. Ito naman ay karaniwan naming tinitingnan, ay ang kulay, at ang kakulangan nito. Naiintindihan ko na. Muyang. Tinanong mo ako tungkol dito. Hindi ba't ang batong ito ay talagang pulang jade si Muyang? Huwag ka nang uminom. Ihiwa mo muna ito bago tayo mag-usap. Muyang, ang galing mo talaga. Tingnan ko nga. Ngayon tingnan natin. Si Shen Muyang ay talagang may kakayahan. Kaya, ganito ang mga taong may kakayahan. Paano kung maagaw siya ng iba? Ano ang gagawin? Hindi pwede. Hindi ko dapat hayaang mangyari ito. Hindi talaga pwede. Talagang, hindi nakakatulong, puro problema lang. Lagi na lang hindi nagtatrabaho ng maayos. Palagi mo lang akong pinapahiya. Ilang taon ka na ba? Bakit hindi ka mag-isip? Mag-isip ka. Anong estado mo? Daddy. Nasa taas na ako, di ba? Ano naman kung nanalo ka sa kanya? Yuko ka sa lupa. Tatawag ka ng 3 beses na lolo. At pagkatapos, masasatisfy ka sa loob. Sobrang hangal mo talaga. Bakit meron akong ganitong anak, na tulad mo? Ngayon ay ayos na. Nawala ang pera. At nasira pa ang mukha ko. Kung kumalat ito, paano ako? Ipapakita ang mukha ko. Sabihin mo na. Ano ang plano mo? Ayusin mo iyang bagay na yan. At si Zulingling pa. Dali-dali mong putulin yan sa akin. Sa loob ng 2 araw. Birthday ni Chu Hanliang na yon. Huwag ka nang magpasikat pa sa akin. Lalo na sa mga babae. Kung magpapakauto ka pa, sinayang ko na siya. Tatay. Itong si Zulingling, nag-enjoy lang ako. Saka. Paano ko naman alam na ganito ang mangyayari? Nahuli pa ako ni Chu Qiangsun. Pero huwag kang mag-alala. Ngayong gabi. Aayusin ko ito. Tinitiyak ko na simula bukas. Hindi mo na maririnig anumang balita tungkol sa babaeng ito. Tungkol naman sa nangyari ngayon, hindi ko ito mapapalampas. Bukas, ipapagawa ko kay Lao Huang na sumama sa'yo para tulungan kang maibalik ang lugar. Pero tandaan mo, huwag kang magpakita ng sobrang tanga. Mag-isip ka muna kung paano masusuhol ang pera ni Shen Muyang at pagkatapos ay ipahiya siya. Sa ganitong paraan, si Chu Qiangsun ay, sa natural na paraan, mananatiling malayo sa kanya. Ayos. Salamat, Dad. Sa ganitong paraan, nakuha na natin ang ating layunin. Tama na. Huwag mo nang dagdagan pa ng problema. Kapag naresolba na ang issue na ito, magiging tapat ka na lang at manatili sa kumpanya para magtrabaho, kahit na ako ang chairman. Maraming mga mata ang nakatingin sa akin. Kung gagawin mo ng sobra, hindi ko rin malalabasan. Tandaan mo, huwag mo na akong pasukin sa gulo. Hintayin mo ako. Bukas ay darating ako para ayusin ka. Hindi ko binigo ang utos, Ginoong Chu. Maliban sa simula, na naalis, ang violet at pulang jade. Ang natitirang ilang piraso, ay, mga magandang kulay na berdeng jade. Muyang. Aking tinatayang, mabilis, na ang mga jade na ito, ay halos nagkakahalaga ng mga 18 milyon. Ngunit, ito ang presyong kinalkula ko. Sa dami ng jade na ito, siguradong kailangan kong pumunta sa kumpanya para ipa-assess sa mga eksperto. Kung walang problema, bukas ng umaga, malalaman ko na ang eksaktong presyo. Kung hindi naman, sige, ibibigay ko sa iyo ang deposito. Pupunta muna ako sa banyo.
Mabilis maligo ang mga lalaki, ha? Ahem. Malinis ka na ba? Huwag kang mag-alala, malinis na ako. Gusto mo bang amuyin? Nakakainis. Zulingling. May 20,000 dito. Ang relasyon natin ay tapos na. Ayaw kong muling mangulit sa akin. Kung hindi, walang pakinabang sa'yo. Pero, kung kailangan mo, hahanapin kita muli. Pagsilbihan mo ako minsan. Bibigyan kita ng 100,000. Walang, anuman kang mawawala rito. Chen Gaosheng. Pero sabi mo, napakakasalan mo ako. Kaya nakipaghiwalay ako kay Shen Muyang. Ngayon, tapos mo na akong laro. At gusto mong direktang akong sipa mo. Medyo hindi ito tama. Zulingling. Ikaw, babae. Ayaw mong uminom ng tama kaya ito ang kapalit. Maniwala ka o hindi, papatayin kita. Yun. Chen Gaosheng. Sabi mo kasi na ako ay isang babae. Kaya papatayin mo ako. Bahala na, hindi naman. Mahalaga ang buhay ko. Pero, ikaw, Chen Daxiao, iba ka talaga. Ang iyong mga ari-arian ay sinusukat sa bilyon bilang unit. At saka, kasama mo pa ako nang pumunta dito. Pinatay mo ako. Akala mo ba kaya mo na ba? Basta umalis ka lang sa lugar na ito. Agad akong tatawag ng pulis. Sasabihin ko na pinagsusuntok mo ako. Hindi ka naniniwala. Subukan mo lang kung gusto mong malaman. Ibibigay ko pa sa iyo ang 30,000. Kung hindi ka pa rin masiyahan, tingnan natin. Itong mga salitang ito ay kailangang bayaran ng 30,000. Mas mabilis pa ang kita kaysa sa pagbuka ng 2 hita. Mas madali pa ito. CJ, yung hiling na ito, matutulungan kitang gawin. Pero, hindi mo ba gustong harapin si Shen Muyang? Ako at siya, nagsama kami ng 3 taon. Walang makakalam kaysa sa akin. Sa kanya. Mas mabuti pa. Mag-cooperate tayo. Ikaw ang magbibigay ng bayad. Ako ang magbibigay ng impormasyon. Anong sa tingin mo? Ikaw lang. Makipagtulungan sa akin. Kaya mo pa ba? Muyang. Ano ang plano mo sa susunod na hakbang? Plano kong bumili muna ng bahay. Dahil sa ngayon, sabi na mayaman na, walang kahit isang bahay. Parang hindi ito sapat. Hintay, pagkatapos bumili ng bahay, bibili ako ng sasakyan. Bukod dito, plano kong maghanap ng ilang impormasyon tungkol sa Jade Rose Stones. Siyempre, kailangan ko pang mag-aral ng kaunti tungkol dito. Tungkol sa impormasyon tungkol sa Jade, maibibigay ko sa iyo. Tungkol sa iba pang bagay, hindi ko pa naisip. Sa kabuuan, tiyak na kailangan itong maging pangunahing pagkita ng pera. Muyang Sa tingin ko, ang pagbili ng bahay at kotse na ito. Isipin mo, ganito kalaki dito sa akin. At tayo ngayon ay magkatuwang na rin. Bukod dito, tungkol sa akin, sa pagkain, medyo masalan. Anong ibig mong sabihin? Sabihin ko sa'yo, ang pagbili ng bahay ay isang malaking bagay. Hindi ito katulad ng pagbili ng damit. Ganito lang kasimple. Napili ang presyo at napag-usapan. Malaki ang kaalaman dito. Napakalaki ng halaga. Halimbawa na lang ako, sa villa na ito. Mula pagpili hanggang pagbili. Sa gitna niyon, nagastos ko. Halos kalahating taon. At saka pa, pag-aayos at iba pa. Naging halos 1 taon. Yung pagbili ng bahay, ang dami ng problema. Kaya sa tingin ko, hindi mo dapat ilaan ang enerhiya. Sayang ang oras sa mga bagay na ito. Sa pinakamababa pansamantala, hindi dapat sayangin sa mga ito. Ang kailangan nating gawin ngayon, ang pinakamahalagang bagay, ay kumita ng pera. Sa wakas, may pera. Kaya mayroon na tayong lahat. Tungkol sa sasakyan. Yung sasakyan ko, ikaw na muna ang gumamit. Saka na rin naman ako, ng iba pang sasakyan. Kaya maghintay tayo ng kaunti, bago natin pag-usapan ulit. Muyang kung makikinig ka sa akin, tama ka. Ang kailangan mong gawin ngayon, ay mag-relax at manatili dito, kumita ng pera at kumita pa. Ngayon ay, ika-27 ng Abril. 3 araw na lang. Kaya, kaarawan ng lolo ko na. Kung sakaling, may oras ka, sama ka sa akin. Sige lang. Kailangan ko, maghanda. Anong regalo sa kaarawan? Kung regalo, hindi na kailangan. Ang regalo ko, ay naipadala na. Pagdating ng panahon, saka na lang. Ipapadala ko na lang. Bukas, magpapahinga ka ba? Magpatuloy pa rin tayo doon. Bumili ng hilaw na bato. Balak kong magpahinga bukas. Pangunahin sa umaga, may mga bagay pa akong kailangang asikasuhin. Sa hapon, gusto ko pa rin pumunta
para tingnan ang mga nagbebenta ng kotse. Sa wakas may oras na akong maibigay dyan. Sa Qinghudu si Jing ang Cup, na ibenta na. Kung ganito ang mangyayari, may 3 bilyon o higit pa. Siguradong meron. Magmadali kang kumain. Nalalamig na ang ulam. Bakit? Hindi ka nalang umakyat para magpahinga. Muyang Kaya mo bang matulog ngayon? Sino ba ang kakakain lang? Paano ka makakatulog? Muyang, hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Ngayon ay medyo hindi makatulog. Kaya maaari mo bang sabihin sa akin tungkol sa mga bagay na nangyari sa pagitan mo at ni Zulingling? Tama nga. Huwag kang magkamali ng akala. Nararamdaman ko lang kasi na medyo hindi ako makatulog. Gusto ko lang sanang malaman kung sakaling hindi ka komportable na magsalita. Di huwag na lang. Sige, hindi na ako magsasalita. Haha. Pero tinanong ko na lahat. Kung hindi mo sasabihin. Parang, medyo. Kung gusto mong malaman. Sige, sabihin mo na lang. CJ, Muyang. Habang umiinom tayo, magkwentuhan din. Ngayon, pwede ko nang sabihin. Ang iyong kwento. Nakilala ko si Zulingling. Sa totoo lang, isang swerte lang. Noong time na yun, pareho kaming nagrenta ng bahay. Napaka-coincidental na. Nakatira sa isang studio. Yung tipong, isang malaking bahay, na hinati sa 7-8, maliliit na kwarto. Kabilang ako at si Zulingling, nandyan lang siya sa loob. Sabihin ko ng totoo, nakipaghiwalay ako kay Zulingling, para maging tumpak. Nangaliwa si Zulingling. Maari pang maging mas mahusay. Kumita ng mas marami. Kung hindi nagkasakit ang nanay ko, baka hindi na tayo maghiwalay. Muyang. May isang tanong na hindi ko maintindihan. Alam mo namang napakagaling mo. Bakit hindi mo ito ginawa ng mas maaga? Kaya mo, sabihin mo sa akin kung bakit. Ito ay lihim. Sige na, matulog ka na. Kuripot. Kanina umaga. Ano ang plano mo? Umaga na kasi, may iba pa akong kailangang gawin. Kailangan ko munang ayusin yon. Pag natapos ko na yon, balak kong pumunta. Tingnan yung maliit na truck. Kasi kung magdadala ng raw na bato, kailangan pa rin ng maliit na truck. Mas magiging maginhawa. Muyang. Tingnan mo kung ayos ito. Unang gawin mo muna ang mga gawain mo. Babalik din ako sa opisina. Ayusin ko rin ang mga trabaho ko. Pagkatapos mong matapos, sa mga bagay-bagay, pumunta ka sa kumpanya at hanapin ako. Kasama na rin ang bayad sa mga produkto kahapon. Ano ang susunod? Pagsasama-sama tayong tumingin ng sasakyan. Kapag nabili na ang sasakyan, ihahatid natin ito pabalik. Magandang suhestyon. At pagkatapos. Tama. Kung may sobra pang oras. Tayo. Ay may iba pang bagay. Sapagkat hindi pa ako nakabili ng kotse, hindi ko pa gaanong alam. Ang mga kaugnay na proseso. 100,000 halaga ng utang. Talagang kailangan. Ilagay ito sa unang pwesto. CJ. Ayos, ganito na lang. Panahon na para ilabas ang mga tasa at baso. Muyang. Saan mo nakuha itong bagay na ito? Hindi naman siguro, mula sa pagkuha ng mura, di ba? Ang swerte mo talaga, parang hindi makatwiran. Kahit sa mura, napipili mo pa, mga yaman noong panahon ng Chenghua. Sobrang nakakainggit talaga ako. Pero, itong tasa mong tsaa, hindi ako makapagbid. Napaka-presko pa ng pagkakaimbak. At saka, sobrang taas ng presyo. Sobrang mahal talaga. Sabihin mo na ang presyo mo. Sa totoo lang, ito. Ang presyo ng bagay na ito, hindi mahirap tukuyin. Sa ilang aspeto upang sukatin, ang presyo ng bagay na ito, halimbawa noong nakaraang, paligsahan sa pagbebenta, iyan ang dati, na presyo sa auction, 5 milyon. Ano ang balak niyo? Hindi na ako bata. At talagang gusto ko, ang bagay na ito, baka hindi. Bigyan mo ako ng diskwento. Ako ang bahala sa pagkain mo. Bigyan mo ako ng 20% na bawas. Basta pumayag ka lang. Ibabayad ko agad sa iyo ngayon. Walang problema. Si Ginoong Chu, ikaw na ang nagsabi. Walang issue na yon. Sabi ko na kay Muyang, napakamalawak ng iyong pananaw.
Sige na. Pumasok na sa bank account. 4 na milyong yuan. Muyang ah. Ang antas ng iyong pagsusuri. Ang taas talaga. May isa pang bagay. Tulungan mo akong tukuyin. Lao Chu. Huwag mo na akong pagbibiro. Hindi mo pa nga matukoy. Paano ko magagawa? Kung hindi mo matukoy. Itong bagay na ito, kaya bang matukoy ito? Hindi na mahalaga. Ang importante ay subukan ang swerte. Matagal na akong nagsusuri. Wala pa rin akong ideya. Hanggang ngayon. Tingnan mo nga kung maaari. Aalis na ako. Kahit ang sariling pangmalas ay hindi makabasa ng mga bagay. Iyon ay tiyak na hindi pangkaraniwan. Maaaring, ang sariling pangmalas ay masyadong mababa. Ginoong Chu. Itong bagay na ito, sa ngayon hindi ko rin mawari. Kung makakaasa ka. Kung talagang hindi mo pa maunawaan, saka ko na lang ibabalik sa'yo. Ayos na. Dalhin mo na lang. Sa madaling salita, nag-aaral ako ng matagal. Pero hindi ko pa rin ito naintindihan. Sa tingin ko, hindi naman ito ganong kahalaga. Kung gusto mo, kunin mo na lang. Para hindi na ako masyadong masiraan ng ulo habang tinitingnan ko. Sige, uwi na lang ako at mag-aaral. Sige, ganito na lang. Hindi na kita papakain. Ngayon, wala sa bahay si Lola. Ayoko na ring magluto. Sige, Chulaw. Magpapaalam na ako. Sige. Nandito na ako sa ibaba ng opisina mo. Pwede mo ba akong sunduin? CJ, nakausap ko na. Ang assistant na bumaba. Si Ginoong Shen, tama ba? Ako ang sekretarya ni Ginoong Chu. Ako si Liu Mengqi, ang assistant. Si Ginoong Chu ang nagpadala sa akin. Para sunduin ka. Sumunod ka lang sa akin. Pasensya na sa abala. Ito ang kontrata. Kakatapos ko lang. Asikasuhin ito. Kung sa tingin mo, walang problema. Ayusin ko na ang pagbabayad. Ang resulta ng pagsusuri ay 7,500,000. Ngunit kung susundin ito, na may 15% na diskwento, hindi ito abot sa 15 milyon na ito, kaya dapat ay 1,478,500. Pinirmahan mo na. Kakausapin ko na ang pagbabayad. Ah, na pala. Hindi mo pa nasasabi sa akin. Ngayon, anong ginawa mo kanina umaga? Pumasok ka na. Bakit nandito ka? Sino ang nagpasok sa iyo sa kumpanya ko? Vice President Chen. Anong ibig mong sabihin? Bakit nandito ka sa akin? Sa opisina. Nagsisigawan. Hyangsun. Hindi kita tinatanggap. Chen Gaosheng. Pakisabi ng maayos ang iyong mga salita. Ito ang aking opisina. At ako ang may-ari ng kumpanya. Ang pangkalahatang manager ng kumpanya. Maaari bang malaman kung mayroong anumang patakaran na nagsasabing ang mga bisita ng General Manager ay kailangang dumaan sa pahintulot ng Deputy General Manager bago pumasok sa opisina. Siguro pati ang chairman ay wala ring ganoon. Pwede ang iba. Pero siya, hindi pwede. Chen Gaosheng. Ano ka ba? Lumabas ka na agad. Mula sa opisina ko. Simula ngayon. Dito sa akin. Hindi kita tinatanggap dito. At saka, gagawin ko pa. Ipapasa ko ito. Sa taas. Para magbigay ng paliwanag ang kumpanya. Na kailangang magbigay sila sa akin ng paliwanag. Tingnan ko kung gaano kakatatag. Magyayabang pa rin ba? Hindi ko gagawin. Magiging abala ba ako sa'yo? Huwag kalimutan. Ngayon ay ikaw na. Ang paunahing tagapagpondo ng kumpanya. Tatay. Huwag mo akong tawaging tatay. Ganyan kang anak. Kahapon sinabi ko sa'yo, na maliwanag, sa mga sitwasyon dapat kalmado. Huwag makipagtalo sa isang, hindi ka pansin-pansing tao, na walang halaga. Dahil sa huli, kinuha mo ang sinabi ko, na parang walang halaga. Shen Muyang, sobrang kapal ng mukha mo. Si Chu Qiangsun ay, ang pangkalahatang manager na pinili ng lahat ng direktor. Karaniwan. Hindi ko nga, ginagamit ang ganitong tono. Kaibigan mo siya, kaya ikaw. Pumunta sa opisina niya, at nagalit. At hindi ka pa nagkamali. Talagang kalokohan. Si Shen Muyang ay inanyayahan ni Chu Qiangsun. Mga bisitang dumating, walang pakialam sila kung ano ang kanila. Ito ay katotohanan. Basta't hindi
Inaanyayahan ni Chu Qiangsun. Isang mamamatay tao. Hindi ka kasali. Walang kinalaman. Ayon sa iyong lohika. Kung may magpaparating sa akin sa hinaharap, kailangan ko bang dumaan din sa iyong pahintulot? Alam ko nang nagkamali ako. Ngayon, pumunta ka na sa Chu Qiangsun, opisina ng paghingi ng tawad. Umaasa akong ang bagay na ito. Tatay. Ayaw kong pumunta. Kahit anong mangyari, ayaw kong pumunta. Kung pupunta ako, sa susunod, ikaw ang chairman. Maaari bang humupa ang sitwasyon? Isang salita lang. Bakit ako magsusori sa kanya? CJ, ganito na lang. Yung sinabi kahapon. Ngayon ay ipatupad na. Itong si Shen Muyang. Maaaring medyo komplikado ito. Kaya gawin mo agad ang pagsasaayos. At gumawa ng ayos. Kapag si Huang ang kumilos. Walang duda. Pupunta na ako ngayon. Nakakainis talaga. Si Chen Tiexong na ito. Ayusin mo itong bagay na ito. Sabihin ko ito sa lolo ko. Pagdating ng panahon, pagsamahin natin lahat ng mga direktor para paalisin si Chen Gaosheng sa flying group. Ay naku. Gino Chu. Sa ganitong hangal, bakit ka magalit? Sasabihin ko sa'yo, ang pinakamagandang lapitan sa mundo ay yung ganitong klase ng tao. May isang lumang kasabihan na talagang maganda ang pagkakasabi. Ang asong kumagat ay hindi umaangal. Sige na, tama ka rin, Muyang. Huwag mo na akong tawaging anuman. Tapos na si Chu. Noong nakaraan, humingi na ako ng tawad sa'yo. Ayaw ko na. Naalala ko noong nakaraan, ganito rin ang sinabi mo. Sa loob ng isang araw, hindi ka nagbago. Siguro nagsisi ka na noon. Kaya nga, mas mabuti pang tawagin kitang Ginoong Chu sa araw. Ay, sige. Yung iyon, ito, hindi pa naman masyadong huli ang oras. Dapat na ba nating uwian na at kumain? Ay, hindi ba si Vice President Chen? Narinig ko na si Director Chen. Nagalit sa opisina. Hindi ka ba tinutukoy? Bata, dumating ako ngayon para maghiganti. Kahapon umalis ka. Swerte ng aso. Napanalunan mo ang 10 milyon ko. Ngayon kukunin ko. Kasama ang tubo. Walang interes. Puta. Totoo, natakot na ako. Kahapon, sa wakas. Nanalo ako ng 1,000 yuan. Ngayon, kung sakaling matalo ako. Tigilan ko na ang sugal, pare. Isa kang tunay na lalaki, hindi ba? Kung may tapang ka, subukan natin muli. Kung natatakot ka, lumuhod ka na ngayon. Tawagin mo akong lolo ng 3 beses. At aalis na ako. May tapang ba ako? Mas alam yan ang nanay mo kaysa sa akin. Pero kung gusto mong tumaya sa akin, pwede rin. Magkano ang nasa bulsa mo? Shen Muyang. Sa card na ito, may 200,000. Kung manalo ka sa akin, sayo na ang pera na yan. 2,000 metro kwadrado. 20 milyon lang. Ginoong Chu. Hindi mo ba sinabi sa akin na ang pamilyang Chen ay mayaman? Bakit naman ang marangal na panganay na ginoo ng Chen, pangalawang pangkalahatang tagapamahala ng Flying Group, pangalawang pangkalahatang tagapamahala, ganito lang ang pera mo? 20 milyon lang. Ganito ka kahirap. At may lakas loob ka pang tumaya. Batang lalaki, huwag kang mang-insulto. Gusto mo akong bitaghin. Ang ganda ng iniisip mo. Ganito. Gaano kalaki ang taya mo? Ako na ang bahala dito. Pero sasabihin ko muna. Hindi ka pwedeng humiram ng pera sa babae. At lalo na hindi pwedeng hayaang gawin ng isang tao. Magbibigay ako ng garantiya sa'yo. Lalaki ako. Gawin mo lang sa akin. Makatarungang palitan. Walang problema. Sa card ko na ito. Gaano kalaki yon? Hindi ko na rin masyadong maalala. Ganito. Tanggalin na lang natin ang sentimo. Kaya lang tayo ng 10 milyon. Kung makakapaglabas ka ng 3 milyon, magsimula na tayo sa sugal. Kung hindi mo kayang ilabas, doon ka na lang sa malamig. Saan ka pupunta? Ayaw ng nanay ko. Makipaglaro sa mga multo. Anong ikaw? Kung may pera ka, ilabas mo. Walang pera, umalis ka. Huwag akong hadlangan sa pagyaman. Sabi mo, may 3 milyon ka sa bangko. May 3,000 kwadrado. Ano ang batayan mo para patunayan na mayroon kang 3 milyon? Chen Gaosheng. Tinanong mo ako, kung mayroon akong 3 milyon, maaaring patunayan ito ni Ginoong Chu. Ganito na lang siguro. Harapin mo ako. Maglilipat ako ng 30 milyon kay Ginoong Chu. Tapos ikaw naman, maglilipat ka rin ng 30 milyon kay Ginoong Chu. Pareho tayong maglilipat ng 30 milyon. Sino man sa atin ang manalo, siya ang mag-aalis ng perang ito. Ano sa tingin mo? Makatuwiran ang pustahang ito. Gawin na lang ayon sa sinabi ni Xiaoyu. Ginoong Chu,
Tungkol sa pera. Ako ang sasagot. Ano sa tingin mo? Ginoong Huang, bakit ikaw? Opo, Ginoong Chu. Wala lang po, nagkakatiyempo lang. Nagpapalipas ng oras. Ako ang magbibigay ng garantiya. Dapat magtiwala ka. Si Ginoong Huang ay ang lolo, na pinili bilang master sa pagsusugal ng bato. Ito nga, delikado si Shen Muyang. Hindi pwede. Kailangan nating maghanap ng paraan para tumanggi. Si Huang Lao ba ito? Ako si Shen Muyang. Gusto ko sanang magtanong. Ikaw ba ang pumalit sa kanya para tumaya? Ganun ba? Hindi ko yon ibig sabihin. Hindi ko yon tinutukoy. Karamihan ay hindi ako pamilyar sa'yo. Hindi ako pamilyar. Kailangan kong makita ang iyong pagsisikap. Mag-ingat sa mga mabuting tao, hindi sa mga masamang tao. Karamihan ay hindi ako masyadong naniniwala sa ugali ng ilang tao. Yung si Shen Xiaoyu. Anong ibig mong sabihin? Sa laban na ito, kailangan maging patas at makatarungan. Sa card ko na ito, may 30 milyon ba? Kaya kong patunayan sa inyo. Kung kinakailangan. Sige, buksan ko ang API. Para makita ninyo. Ang balanse. Kahit ano, ayos lang. Pero kayo. Itong kaibigan. Ang natitirang 10 milyon na ito, ako na ang magdadagdag paano. Walang problema dyan. Pero pareho pa rin ang sinabi ko. Lahat tayo ay magpapadala kay Chu, ng 30 milyon na ito. Pinagkakatiwalaan ko kayo. Dapat pagkatiwalaan niyo siya. Siguro hindi naman. Niyong gagawin ang 3 milyon na ito. CJ, makikinig ako sa'yo. Pero, anong paraan ba yon? Mas matanda ka naman. Ikaw ang magbibigay ng paraan ng pagtaya. Basta't makatwiran. Kahit anong gawin ko. Kapatid na bunso. Titingnan ko. Hindi na rin naman maaga ngayon. Hindi na rin natin kailangang sayangin ang oras. Ganito na lang. Kailangan nating maglagay ng tig-1 milyon para bumili ng mga rowstone. Kahit gaano karaming piraso. Basta't ang kabuang halaga ay hindi lalampas sa 1 milyon. At ang resulta. Sino ang nakakuha ng mas mataas na halaga ng jade? Ang panalo ay hindi lamang makakakuha ng 30 milyon, kundi maaari ring dalhin ang lahat ng orihinal na bato na nakuha ng natalo. Ano sa tingin mo? Huwag kang mag-alala. Kung matalo ako, magsisimula uli ako mula sa simula. Kung sakaling manalo man ako, magbibigay ako sa iyo ng isang malaking regalo. Walang problema. Kaya't, ito na ang ating napagkasunduan. I-transfer mo na ang pera kay Ginoo Chu. Pumasok na sa bangko ang pera. Sige, nagkasundo tayo. Bukas ng alas 9 ng umaga. Sa Original Stone Street, bibili tayo ng rowstones. Pagkatapos bumili, magkikita-kita tayo sa conference room sa Original Stone Street. Doon sa meeting. Hello, Muyang. Sa panig ni Huang Lao. Napili na. Ang mga hilaw na bato. Gaano pa katagal kayo dyan? Ang bilis ng takbo. Siguro matagal na silang nakapili. Sinasala ko ito sa lalong madaling panahon. CJ. Hoy. Bakit hindi pa siya dumadating? Dito sa akin. Tapos na akong magbayad. Hindi siya matatalo sa ganito. Sinasadya niyang ipagpaliban ito, di ba? Kakapan lang ito ng 10 minuto. At hindi ka na makapaghintay. Magbitiw ka na ng ilang salita. Sa tindahang ito, may magagandang raw na bato pa rin. Pero yung iba, sobrang mahal talaga. Yung natira, mahirap makahanap ng abot kayang presyo. At maganda pa ang kalidad. Nakuha na nila. Ito na yun. Sa ngayon, ito ang pinakamagandang. Dagdag pa dito. 2 hilaw na bato. Eksaktong 800,000. Dahil nandito na tayo, sisimulan na natin. May 3 hilaw na bato ako dito. Isa-isahin nating lutasin. Isa akong bato kaysa sayo. Ako muna. Ano sa tingin mo? Wow, naging berde. Naging berde na. Wow, naging berde. Naging berde na. Itong uri. Dapat ay siyang green siguro. Tama nga. Di katakataka na master ka sa pagtaya sa bato. Kuya, magbigay ka ng presyo. Ang galing ni Master Huang. Ang pirasong ito ay tunay na Cinderella na Burden Jade. Ayon sa merkado dito,
Ang tamang presyo ay mga 4,800,000 hanggang 5,20,000 ilog. Ganito na lang. Kunin na lang natin ang gitnang halaga. Dito, ibibilang ko sa'yo. 5,000,000. Kumusta? CJ, sundin na natin ang sinabi ng nakababatang kapatid. 5,000,000. Sunod na ikaw naman. Luntina. Ay. Elan, Ginoong Huang. Pakiusap po. Tulungan niyo po akong tingnan itong bato. Sige, bigyan mo ng presyo. Kapatid. Itong piraso mong jade ay halos katulad ng piraso kong kanina. Ngunit itong piraso mo ay mas malaki kaysa sa akin. Gagawin kong estima. 8,000,000. Ano sa tingin mo? CJ, sundin natin ang sinabi ni Huang. 8,000,000 na lang. Kung ganun. Kung hindi ako nagkakamali, sa akin dapat ay ako ang nangunguna. Nasa mahigit 3,000,000 kayo. Hindi na rin maaga. Ginoong Huang, magpatuloy tayo. Bakit may lumabas na malagkit na uri? Ginoong Huang, paano ko kaya itong material na ito? Hindi masyadong naintindihan. Shen Muyang, huwag kang magyayabang. Hindi ba't nandito tayo? May isa pa bang jade dito? Baka naman. Ang ikatlong jade natin ay ang Emperor Green. At ang sayo, malamang ay itim na itlog. Kaya, sino ang huling tumawa? Sino ang tunay na panalo? Green Emperor, di ba? Siguro nga, pero kahit anong piraso ng jade. Kailangan talaga may presyo. Master Huang, baka ganito na lang. Tingnan mo itong jade mo. Hindi rin naman maliit ang laki. Yung bato ko na ito, bibilhin ko ng 10,000 yuan. Ano sa tingin mo? Wow! Lumabas na ang berde. Kuya! Ano sa tingin mo? Sa pirasong ito, ang jade ni Master Huang na ito, mula sa kalidad man, o sa laki, ay pinakamataas na uri. Ganito na lang. Gagawan ko kayo ng valuation. 10,000,000. Ano sa tingin nyo? Kumusta ang presyo na ito? Ayos lang. Sige, ayon sa sinabi ng nakababatang kapatid. 10,000,000. Kasama na yung kanina. 5,000,000. 2,000,000. Tungkol naman sa piraso ng malagkit. Isipin na lang na dagdag. Hindi kasama. Shen Muyang, dahil inamin mo na ang presyo ng aming jade, kaya magmadaling sumuko na. Naghihintay pa ako. Babalik ako para magdaos ng salu-salo. Sumuko na. Bakit naman? Dahil pangit ka. Mayroon pa akong isang bato. Hindi pa naputol. Bakit ako susuko? Guro, tulungan mo akong buksan ito. Wow! Emperador na berde. Ginoong Huang. Pakiusap po. Ibigay niyo po sa akin ang batong ito. Tantiyahin mo ang halaga. Congratulations. Kapatid, nakahanga ako. Natalo ako. Hindi ko inasahan. Nasa loob ng Jinling. May makakalutas pa. Ganito kalaki. Imperial na berde. Hindi ko inakala. Sa loob ng lungsod ng Jinling, ay maaari pang matagpuan ng ganito kalaking piraso ng imperial na berde na nakatago pa. Ikaw na napaka-misteryoso. Na master ng pagsusugal sa bato. Itong batong ito, hindi ko maibigay ang presyo dahil masyado itong mahal. Binabati kita, kaibigan. Paalam na. Shen Muyang, hintayin mo ako. Muyang, ang galing mo talaga. Nakapag-solve ka ng Imperial Green. Kaya itong piraso ng Imperial Green. Kung gusto mo, ibibigay ko sa iyo ito. Anong sinabi mo? Ibibigay mo sa akin. Sigurado ka ba? Sabi ko, kung gusto mo, ibibigay ko sa iyo isang piraso. Para sa inyo. Maaaring ito ay napakagandang imperial na berde. Para sa akin, walang iba kundi isang pera lang yan. Shen Muyang. Baka gusto mo. Ako ba? Anong sinasabi mo? Sige na. Bukas na ang kaarawan ng lolo ko. Tandaan mong maghanda ng regalo. Lanan, mayroon akong isang lalagyan ng ballpen dyan. Isa rin itong antigong bagay. CJ. Dapat mong tandaan. Paki-please mo ang lolo ko. Para mapansin niya ako sa huli. Wala nang hadlang.
Meron pang Imperial Green. Pagdating ng oras, ang kumpanya ay magbibigay ng presyo. Sasabihin ko sa'yo. Mas mabuti pang magmaneho muna. Ihahatid kita pauwi. Tungkol sa Imperial Green, pag-usapan na lang natin mamaya. Muyang. Yung iyon, gustong-gusto ng lolo ko ang mga antigong gamit. At ikaw naman ay medyo marunong sa ganitong bagay. Kaya mamaya, kausapin mo siya tungkol dito. Sapat na yon. Kaya mamaya, kausapin mo siya tungkol dito. Ayos na. At saka, ang kakainin natin sa tanghalian ay malamang sa isang restaurant. Kaya, posibleng may iba pa ring mga tao. Paalaala ng pagkakaibigan. Yung si Chen Gaosheng, malamang nandyan din. Sa oras na yon, subukan mong huwag makipag-ugnayan sa kanya. Na may hidwaan. Ay, tama nga. Yung lolo mo. Hindi ba si Chu Hanliang yan? Ay, kilala mo ang lolo ko. Yun mga antigong dati kong. Ibinenta ko sa lolo mo na. Oh. Ikaw ang tinutukoy ng lolo ko. Yung isa ay medyo madamot. At may ilan pa. Na mga batang may kakayahan. Pangunahing dahil dati. Hindi ko alam. Na siya pala ang lolo mo. Akala ko ay nagbebenta lang siya. Kaya ginawa ko na lang ng tapat. Mas marami kang kikitain, mas maganda. Tama naman. Kahit papaano yung matanda. Medyo mayaman. Dapat lang naman loko pa. Mabilis na tayo pumasok. CJ. Lolo at Lola. Dumating si Muyang. Kiangson. Yung kaibigan mong sinasabi mo. Si Muyang yun. Lolo, hindi ko rin inasahan. Kilala mo si Muyang. Paano mo nakilala si Shen Muyang? Paano kayo nagkakilala niyan? Si Shen Muyang na ito, kamakailan lang, ay tumulong sa aming kumpanya, na kumita ng maraming pera. Kami ngayon, ay maganda ang relasyon. Chihiro, hindi ka na bata. At hanggang ngayon, wala ka pa rin katuwang. Sa tingin ko, maganda ang binatang ito. Talagang mabuti siya. Siya nga, marami na akong beses na pumunta dito. At saka, ang lolo mo. Mataas ang pagtingin niya sa kanya. Kilala mo rin siya. Lola. Ako at si Muyang, hindi pa matagal ang pagkakakilala namin. Medyo mabilis ito. Sa tingin ko, mas mabuti siguro kung magsimula tayo. Sa pagiging magkasintahan. Pagkatapos ay makilala natin ang isa't isa ng mabuti. Pag-usapan na lang natin yan mamaya. At saka sa edad ko ngayon, hindi naman ako nagmamadali. CJ. Mukhang. Hindi ko inakala na ikaw pala ay kakilala ni Chaison namin. Sabi mo, kung papayagan ko, si Chaison na bumili sa'yo. Hindi ba, kailangan mong bigyan kami ng diskwento na 8%. Ginoo, hindi ko rin alam na ikaw ang totoong lolo ni Kiangsun. Kung alam ko man, hindi ko gagawin yon. Hindi ako nakikipagnegosasyon sa'yo. Huwag mo nang tawaging aking lolo. Sundin mo lang si Chihiro. Tawagin mo na lang akong lolo. Tama nga. Sa mga nangyari nitong mga araw, ano ang sabi mo? Gawa ni Chenzi. Tama, lolo. Itong lalagyan ng ballpen, para sa iyong kaarawan. Nadiskubre ko lang kahapon nung namimili ako. Hindi sinasadyang nakita ko, kahit na peke ito. Pero ito ay pa rin, panahon ng Republika, at ang pagkakagawa ay talagang maganda. Maganda rin ang kahulugan. Ikaw talaga, bata. Talagang marunong kang magbigay ng regalo. Tatanggapin ko ito. Mamaya, sila Chen Tiexyong at iba pa. Dumating na ang ama at anak. Tandaan mo. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Huwag kang mag-alala, lolo. Maligayang kaarawan. Hahaha. Hahaha. Nandito rin itong tao na ito. Lolo Chu, maligayang kaarawan sa'yo. Higit pang mahaba ang buhay kaysa sa bundok ng South. Pagpapala ay parang dagat silangan. Tumaas ang posisyon mo. Lalong gumaganda ka. Tiexyong, naramdaman mo na rin ang puso mo. Ahahaha. Ipakikilala ko, itong tao, siya ang kasalukuyang chairman ng Flying Group. Kumusta po, Ginoong Chen? Narinig ko na dati, mula kay Kiangsun tungkol sa inyo. Ngayon, talagang masaya akong makilala ka. Ikaw pala si Shen Muyang. Napaka-promising mo. Hahaha. Taas ng ranggo. Ibigay mo kay Ginoong Chu. Ang regalo na dala mo. Agad mong ilabas. Lolo Chu, ito ang regalo ko para sa'yo. Para sa iyong kaarawan. Lolo Chu, ang regalong ito, para sa iyong kaarawan, ay hindi pangkaraniwang regalo. Ito ay tinatawag na Yuan Qinghua. Yuli Hong.
Maaari mong tingnan. Oh. Kaya gusto kong tingnan. Mukhang, talagang naintindihan ako ni Gao Sheng. Ay. May problema ka ba? Muyang, pakitingnan nga. Nasa taas ang salamin ko. Hindi masyadong malinaw. Sige, okay. Itong bagay na ito, hindi ko rin masyadong maintindihan. Hindi maintindihan pero pinapanood pa rin. Para bang totoo talaga? Lolo Chu. Ang tawag dito, Yuan Qinghua Yulihong Teacup. Sa pinakamalaking, antique shop namin, ginastos ko ng malaki. Kakalipas na, binigyan kita ng pagkakataon. Hindi mo naintindihan. Itong bagay na ito, ay nagkakahalaga lang ng 300 piso. Gumamit ka ng peking antigong bagay. Para lokohin ako. Akala mo ba, matanda na ako at bulag na? Qiu Chu, kasalanan ito ng aso. Hindi siya pamilyar sa mga antigong bagay. Siguradong naniwala siya sa isang panig na kwento. Agad na humingi ng tawad. Walang kailangan na tawad. Ibalik na lang ito. Tingnan kung maaari itong ibalik. Huwag magpalugi. Ay. Sige, ako na. Ihahatid ko siya pabalik. Ay. Muyang, ah. Tungkol sa nangyari na yon, nakita kita ng tawa. Lanan, Muyang. Tinanong ka ni Lola. Sa tingin mo, kumusta ang si Qiangsun sa amin? Yu. Napakagaling niya sa trabaho. At saka, maganda rin ang itsura ng tao. Saka, mayroon pang mga mabubuting nakatatanda sa inyo. Kaya, magpakasal na kayo. Hindi ba't pareho ninyong iniisip na maganda ang isa't isa? Mayroon din kayong simpatsya. Ang pag-aasawa ay hindi isang normal na bagay. Lola. Hindi ba medyo masyadong mabilis? Anong sinasabi mo? Ang ibig kong sabihin, pwede ba nating simulan muna sa nagsimula na ang pakikipag-date?